Mr. Silent Channel. Kabanata 471 hanggang 500. Napakamot si Tang Wulan sa kanyang ulo at sinabi, dapat posible. Gayunpaman, tila ang dalisay na paggamit ng mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa upang madagdagan ang kapangyarihan ng kaluluwa ay tila hindi kapaki-pakinabang sa hinaharap na paglilinang. Lumubog ang mukha ni Zuo Shi, at sinabing, Wulan, tandaan mo, hindi ka pwedeng maging mabuting tao, lalo na kapag nagsasanay ka. Hindi ko alam kung sino ang tiyuhin mo, pero huwag mo siyang seryosohin. Forged in fourth, it's the hardest to improve among these sub-professions, especially when it comes to the back, it's even more hard. This is why one crafts there is only. Huwag magtiwala sa iba. Oo. Nang makitang medyo hindi kasiya siya ang maputik na mundo, biglang hindi nang ahas si Tang Wulan na magsabi ng kahit ano. Sa sandaling ito, isang malakas na tawa ang biglang dumating mula sa labas. Hahaha, mga matatanda sa mundo, narito ang matanda. Pagdating ng boses, may lumabas na tao, hindi ba ang naglalagablab na dragon na si Daoluo Fengwuyo na kumantalang kanina? Si Tang Wulan ay nagmamadaling tumayo at bumati kay Fengwuyo ng may paggalang, guro. Itinaas ni Fengwuyo ang kanyang kamay bilang isang sampal at sinampal siya, mabango na bata, kaya mo yan. Kung babalik ka, pumunta ka muna sa guro, ngunit tumakbo sa lungga ng ilang tao. Mga hindi nakikitang mga katulad niya, ano ang maituturo ko sa iyo? Pop! Itinaas ni Zuo Shi ang kanyang kamay at hinampas ang mesa, at galit na sinabi, baliw na matandang lalaki, huwag kang maging hindi komportable. Bakit ako ignorante? Sa harap ng aking disipulo, kailangan mong magsalita ng walang kaparirikan, huwag mong sisihin ang matanda sa pagiging walang pakialam. Talunin ka. Ngumuso ng masama si Fengwuyo, hindi mo kailangang maging mahigpit at sigawan ako dito, tinatanong kita, kilala mo ba kung sino ang taong nagsuri kay Wulan? Ang magulong mundo ay nagsabi sa isang galit na boses, paano ko malalaman kung sino ito, ang kanyang tiyuhin, dahil ba ang iyong senior ay hindi matagumpay? Mayroon ka bang mga nakatatanda sa pamemiki? Sinabi ni Fengwuyo, hindi ako iyan. Kung ikukumpara sa atin, ang kanyang tiyuhin ay isang henerasyong mas mababa pa sa atin. Ang magulong mundo ay nagsabi, kung gayon ang sinabi ko ay mali. Ang isang batang kasing edad ni Wulan ay ang pinakamadaling purihin sa kanyang mapusok na pag-iisip. Kung matalo ko siya, ano ang gagawin mo? Aalis ako kaagad kapag maayos na ako. May gana pa nga ako kapag nakikita kita. Wala na ang lahat. Hindi naiinis si Fengwuyo, at nakangiting sinabi, kailangan kong umalis, ngunit aalis ako kapag natapos ko na ang paghampas sa iyong mukha. Ang aking apprentice, mayroon ding isang forging teacher na nagngangalang Mu Chen. Mu Chen, you know. I used to be the branch president of the Forge Masters Association in East China Sea. He is also an 8th level saint. He also has a fellow brother, the name was Wulan, the uncle to Bilin. Tumingin si Tang Wulan sa master, pagkatapos ay tumingin sa master, ngunit walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Paano ang Zhenhua? Sa 5 simpleng salita, pagdating sa huling salita, ang mundo ay kalmado na. Zhenhua. Master Zhenhua. Ang nag-iisang master craftsman sa mainland ngayon, kung hindi tumpak ang kanyang pagsusuri sa forge, sino pa ang magiging tumpak? Tinapik ni Fengwuyo ang kanyang pisngi na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, oh, ang ganda. Lao Chuo, masakit ba ang mukha mo? Lumabas ka. Umungol si Zuo Shi, at pinalo ng suntok si Fengwuyo. Tumawa si Fengwuyo at iwinagayway ang kanyang malalaking manggas, itinaas ang kanyang mga kamao. Kayong dalawa ay darating at umalis, magsimula lamang sa mesa na ito. Si Tang Wulan ay tumakbo na sa malayo. Ang mga Diyos ay nakipaglaban, at ang kanyang maliit na diablo ay nakakapagtago pa rin sa malayo at ligtas. Hindi pa siya banggitin, matagal na ring umatras sina Shen Yi at Wu Changkong. Walang magawang sinabi ni Shen Yi, narito muli, tinatamaan ang bata sa maulap na araw, palaging may ilang araw sa isang buwan. Kumaway si Wu Changkong kay Tang Wulan at sinabing, sandali lang hindi ito matatapos, dapat lumabas ka muna para sa mga aktibidad at aktibidad. Huwag lumayo, huwag pumasok kung saan may restricted area sign. Malungkot na tiningnan ni Tang Wulan si Wu Changkong, at sinabing, pero, guro, hindi pa ako sapat. Walang galit na sinabi ni Wu Changkong, mag-iipon ako para sa iyo pagbalik ko ngayong gabi. Sa paraan ng iyong pagkain, hindi ka talaga matitiis ng Sigad Island. Ang mga sangkap sa Poseidon Island ay napaka-partikular, kahit na ito ay hindi kasing ganda ng Zhenhua na may malakas na pag-aari, hindi ito mas masahol pa. Ngunit hindi makatiis si Tang Wulan. Mayroong dami ng mga supply sa isla, at ang isa pang tao ay hindi malaking bagay, ngunit isa pang Tang Wulan ang problema. Siya lang ang makakain ng kahit 10 tao. Nag-aatubili na umalis si Tang Wulan sa kahoy na bahay. Gabi na sa labas, at ang hangin sa Sigad Island ay kakaibang sariwa at basa-basa. Huminga siya ng malalim parang may siglang diretsyong sinipsip sa kanyang katawan. Sa wakas, kalahating busog na ako kanina, hindi naman gaanong nagugutom.
Naglakad-lakad si Tang Wulan sa Sigad Island, partikular na naglalakad patungo sa mga lugar na may siksik na halaman. Ang daming halaman, mas komportable siya. Sinabi ni Uncle na kailangan niyang maghanap ng lugar na may malakas na sigla upang linangin ang kanyang soul power upang makuha ang dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Siguradong maraming lugar na ganito sa Poseidon Island. Maganda dito, at magaling doon. Unti-unti, naglakad si Tang Wulan sa kailaliman ng Sigad Island nang hindi namamalayan. Ang lugar ng maliit na isla na ito na lumulutang sa Poseidon Lake ay hindi masyadong malaki, ngunit dahil sa napakaraming halaman, at kung ilang taon na ito ay lumago, mahirap makita kung ano ang nasa loob nito. Sa daan, nakatagpo din si Tang Wulan ng ilang lugar na minarkahan ang ipinagbabawal na lugar, at nagmamadali siyang umikot, hindi ng ahas na magkamali. Ito ang Poseidon Island. Habang naglalakad siya ay bigla siyang nakarinig ng malapilak na kampana sa harapan na parang pamilyar. Walang kamalay-malay na lumapit ng ilang hakbang at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang tawa. Pagtingin sa isang sanga, nagulat si Tang Wulan nang makitang sa isang bangin na may taas na halos 20 metro, 2 baging ang nakalawit. May isang template sa puno ng ubas, na talagang parang swing. Sa sandaling ito, sa ugoy na iyon, may isang binata na napakagwapo at matikas. Nakita siya ng batang si Tang Wulan sa unang pagkakataon. Ang binata ay mukhang 27 o 8 taong gulang, ang kanyang mga mata ay banayad, at siya ay mukhang isang ordinaryong tao na walang anumang malakas na aura. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa sa swing, mayroon ding nakaupo sa kanyang kondongan. Na may kaakit-akit na mga kilay at may ngiti sa kanyang mukha, ang lalaki ay naupo ng paalang sa kondongan ng binata habang ang mga braso ay nakapulupot sa kanyang leeg at isinandal ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat. Sa kanya nanggaling ang malapilak na kampanang tawa. Walang nakitang impetus ang swing, ngunit natural itong umindayog, at ito ay isang pares ng mga Diyos at Diyosa. Nakalunok si Tang Wulan ng laway, walang inggit sa kanyang mga mata, tanging takot. Oo, ito ay horror. Hindi niya kilala ang binata na nakaupo sa swing, pero alam niya ang kagandahan sa kondongan ng binata. Kanina ko lang napag-usapan ito, hindi ba kahit na ang aking tiyuhin at master craftsman na si Zhenhua ay dapat na humanga sa banal na espiritu ng hinalinhan na si Dao Luo Yoli. Ang Espiritu Santo Dao Luo ay nakaupo sa kondongan ng isang binata, ito. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang mundo ay malapit ng mabaligtad, at siya ay natulala saglit. Sa sandaling ito, dahan-daang huminto ang ripple ang swing, at ngumiti ang binata kay Yoli sa kanyang mga bisig, narito ang isang bata. Nakakatakot sila. Tara na. Bahagyang namula ang mukha ni Yoli, at napatingin siya sa direksyon na kinaroroonan ni Tang Wulan, at nang iangat niya ang kanyang kanang kamay, isang puting ilaw ang lumiwanag, at sa sumunod na sandali, ang puting liwanag at ang kanilang mga figure ay sabay na nawala ng walang bakas. Kung hindi dahil sa indayog na bahagyang umaalon-alon, iisipin pa ni Tang Wulan na ang lahat ng nakita niya ngayon ay isang ilusyon. Paano kaya ito? Ang banal na espiritong Dao Luo ay nakaupo talaga sa mga bisig ng isang binata, ito, talagang sinisira nito ang tatlong pananaw. Lumunok ng laway si Tang Wulan, bumalik ka agad, wala kang makitang hindi dapat makita. Tumalikod siya at naglakad pabalik. Ilang hakbang pa lang ay may naglakad na papunta sa kanya. Pulang damit at pilak ang buhok, maganda at walang bahid, hindi ba't siya rin ang babaeng nakita niya sa dalampasigan noong una siyang pumunta sa Poseidon Island ngayon? Gabi na sa mga oras na ito, madilim ang liwanag, at napakaganda ng dalaga na hindi natakpan ng gabi ang kanyang ningning. Makipot ang daan, at naglakad ang dalawa patungo sa isa't isa. Nang makita siya ni Tang Wulan, natural niyang nakita si Tang Wulan. Nagtama ang mga mata nila, pareho silang nagulat. Bago nasa baybayin, hindi pinaandar ni Tang Wulan ang Purple Magic Pupil dahil sa layo, kaya hindi siya masyadong makakita, ngunit sa sandaling ito, malapit sa kamay, magkaharap, nang makita ni Tang Wulan ang mukha ng babae nang malinaw nang siya ay muntik nang magsalita, Nir. Ang babaeng may pilak na buhok ay natulala, nakatingin kay Tang Wulan, nalitaw siya sa una, at unti-unti, isang layer ng tubig na ambon ay dahan-daang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga mata. Bigla siyang napasigaw. Bago pa makapag-react si Tang Wulan, itinapon na siya sa kanyang mga bisig tulad ni Ruyan. Nir, si Nir. Si Nir naman. Nanginginig ang puso ni Tang Wulan. Hindi niya inasahan na magiging walang kahirap-hirap na masira ang mga bakal na sapatos at walang mahanap na lugar upang mahanap ito. Ito ay nagparamdam sa kanya ng napakapamilyar sa isang napakagandang babae, ito ay si Nar. Noong umalis si Nar, 6 na taong gulang pa lang siya. Maliit pa siyang babae. Ngayon ay dapat na higit sa 12 taong gulang si Nar. Ang mga pagbabago sa mga batang babae mula sa edad na 6 hanggang 12 ay napakalaking. Para hindi siya nakilala ni Tang Wulan noong una niya siyang makita. Ngunit, pagkatapos ng lahat, matapos ang pagsasama-sama ng ilang taon mula noong pagkabata, si Tang Wulan ay pamilyar pa rin sa hitsura ni Nar at sa kanyang hininga. Talagang nagtagumpay ang kanyang pansamantalang tawag. Si Nir talaga.
Niyakap ng mahigpit ni Nair si Tang Wulan, nanginginig ang kanyang magandang katawan sa pananabik. Kuya, ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga? Excited na tumalon-talon si Nair. Paanong ang excitement ni Tang Wulan ay wala pang kalahati sa kanya? Sa paglipas ng mga taon, mag-isa lang siya sa labas. Siya ay malakas at matapang, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang pinakamalalim na sakit ay ang pamilya. Wala na si Nair, wala na ang kanyang mga magulang, naging balo at ulila na siya. Seeing Nair at this time, my sister is back, what could make him more happy than this? Lumaki na talaga si Nair, balingkinitan ang katawan, at hindi na siya ang chubby at magandang little girl. Siya ay higit sa 1.6 metro ang taas, at ang 12 taong gulang na batang babae ay mukhang 13 o 4 na taong gulang. Ang mas mahalaga ay kinikilala pa rin niya ang kanyang sarili, ang kanyang kapatid, kung sino ang lalaki. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unting huminahon ang pananabik ng dalawa. Napatingin si Nair kay Tang Wulan ng may pagtataka, at sinabing, Kuya, bakit ka nandito? Sinabi ni Tang Wulan, ako ay isang estudyante mula sa Outer Academy ng Shrek Academy. Paano ka? Narinig kong sinabi ni Teacher Wu na ikaw ay isang disipulo ng Sigod Pavilion Master. Ngunit sa simula, hindi mo man lang ba ginaisang ang martial spirit? Pinunasan ni Nair ang mga luha sa kanyang mga mata, Kuya, pag-usapan muna natin, paano ka napunta dito nitong mga taon? Nang marinig ang kanyang tanong, biglang namula ang bilog ng mata ni Tang Wulan. Talagang hindi madali para sa kanya ang mabuhay sa mga taong ito. Sa sandaling ito, ikinwento niya ang nangyari sa kanya pagkaalis ni Nair. Napakunot ang noo ni Nair nang marinig ang hindi maipaliwanag na pag-alis ng kanyang mga magulang. Nang matapos magsalita si Tang Wulan, madilim na. Nair, ikaw naman. Tanong ni Tang Wulan na may pag-aalala. Sa sandaling ito, tumunog ang soul communicator sa kanyang katawan, at kinuha ito ni Tang Wulan at nakitang si Wu Changkong iyon. Teacher Wu. Nagmamadaling kumonekta si Tang Wulan sa komunikasyon. Bilasan mo bumalik. Sabi ni Wu Changkong sa malamig na boses. Oo. Pumayag si Tang Wulan, gusto talaga niyang makachat si Nair sa isang gabi. Ngunit narito ang Sigod Island, ang pinakasagradong lugar ng Shrek Academy. Nair, baka kailangan ko munang umalis. Ang aking amo ay ang Scarlet Dragon Daoluo, na nasa mundo. Magpapa-appointment tayo bukas. May kikinig ako sa iyo muli, okay? Oo. Masuner ang sumang-ayon si Nair at tumango. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga braso, niyakap muli ang kanyang kapatid na babae, at nakipag-appointment kay Nair tungkol sa oras at lugar na magkikita bukas, at pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis. Nakatayo doon si Nair, pinapanood siyang umalis. Nang makita ang paghina ng likod ni Tang Wulan, hindi napigilan ni Nair na ibuka ang kanyang mga labi at mahinang bamulong sa sarili, Kuya. Nang bumalik si Tang Wulan sa magulong maliit na gusali, walang sinabi si Wu Changkong tungkol sa kanya, hayaan mo na lang siyang magpahinga kanina. Mula nang magsanay sa loob ng napakaraming taon, hindi kailanman insomnia si Tang Wulan, ngunit ngayon, mayroon siyang insomnia. Kahit na ang pagmumuni-muni ay hindi makapasok sa estado. Hindi niya akalain na makikilala niya si Nair sa Shrek Academy na ito, at sa Sigod Island, si Nair ay naging direktang disipulo ng Sigod Pavilion Master. Ito ay dapat sa lahat ng mga mag-aaral ng Shrek Academy. Ay pangalawa sa wala. Maaari ding maging Soul Master si Nair. Si Tang Wulan ay masaya para sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit si Nair, na hindi pa nagawang gisingin ang kanyang espiritu noong una, ay biglang naging napakalakas. Ang hitsura ni Nair ay nag-alab din sa kanyang pananabik sa kanyang mga magulang. Mom and Dad, I found Nair, where are you guys? Maaga sa susunod na umaga, sa ilalim ng patnubay ni Zuo Shi, ipinagpatuloy ni Tang Wulan ang pagsasanay ng Golden Dragon na umiiling sa kalangitan. Pagkatapos ng isang gabi ng pagmumuni-muni, sa wakas ay nabawi niya ang kanyang espiritu at naging masipag sa paglilinang. Pero ang mas inaalala niya ay ang pagkikita nila ni Nair sa hapon. Ito rin ang lugar kung saan sila nagkita kahapon. Nang dumating doon si Tang Wulan, naghihintay na sa kanya si Nair. Tumingin si Tang Wulan sa mga pilak na mata ni Nair at hindi maiwasang magtanong, Nair, ang mga mata mo ay wala sa kulay na ito noon. Bakit naging ganito? Napangiti si Nair at sinabing, iyon na nga pagkatapos magising si Wan. Kuya, pasensya na, umalis ako nang walang palem noong panahong iyon. Nahanap ako ng pamilya ko. Kumpiyansa nilang inalis iyon. Naantig ang puso ni Tang Wulan, nahanap mo na ba ang iyong pamilya? Tumanggo si Nair, nahanap nila ako, at pagkatapos ay dinala nila ako pabalik sa pamilya at nagdaos ng isang seremonya. Pagkatapos noon, nagising ang aking espiritu. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang nangyari mamaya? Sinabi ni Nair, noong 8 taong gulang ako, ipinadala ako dito ng aking pamilya upang sambahin ang aking guro bilang aking guro, at nagsimula akong mag-practice. Pagkatapos ay hanggang ngayon. Hindi ito kasing yaman ng iyong karanasan, ngunit talagang nami-miss kita. Sa subconscious, naramdaman ni Tang Wulan na walang sinabi si Nair tungkol dito, ngunit hindi siya nagtanong.
Dahil si Nair ay kinuha ng kanyang pamilya, anumang sekreto ay dapat na nauugnay sa kanyang pamilya, kaya't huwag masyadong magtanong. Mabuti kung mahahanap mo ang pamilya mo. Miss na kita. Nagkusa si Nair na kunin ang kamay ni Tang Wulan, ipinatong ang palad nito sa malambot na pisngi nito, at mahinang bamulong, "Kuya, kailan mo ako bibili ng masarap?" Isang simpleng pangungusap ang agad na nagpatunaw sa puso ni Tang Wulan, "Ihahatid ka ni Kuya para bumili ngayon, okay?" "Okay." Napangiti si Nair. Kinuha ni Tang Wulan ang kamay ni Nair at dumiretso sa lawa. Humingi siya kay Wu Changkong ng bakasyon sa hapon, na sinabi na mayroon siyang dapat harapin. Matapos makasakay sa bangka na may mga sagwan, hiniling ni Tang Wulan si Nair na maupo at sumagwan mag-isa. Tumawid ang bangka sa lawa at dumiretso sa pampang. Naupo si Nair sa bangka habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga pisngi, at tumingin siya kay Tang Wulan na may ngiti na ganoon. Tumingin sa kanya si Tang Wulan na may ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas, feel at home na naman siya. Sa pagtingin sa kanyang kapatid, nakaramdam ng init ang kanyang puso. Kahit na natagpuan ni Nair ang kanyang sariling pamilya, sa puso ni Tang Wulan, siya ay palaging kanyang sariling mga kamag-anak. Sa baybayin, kinuha ni Tang Wulan si Nair mula sa panloob na patio. Pagkatapos mag-aral ng isang semestre sa Shrek Academy, medyo pamilyar siya sa Shrek City, at dinala niya si Nair sa paborito niyang snack street. Sa labas ng Shrek College, sa labas ng dormitoryo ng mga working study students. Bilis, ang iyong ganap na bilis ay napakabagal pa rin. Bukod dito, dapat mong bigyang pansin ang paraan ng transportasyon at isama ang bilis sa iyong sariling lakas. Kapag ikaw ay bumaril, ang iyong kamay at katawan ay dapat magsanib sa isa. Ito ang tinatawag nating body sword. Pagkakaisa. Sa ganitong paraan mo lamang nilalagay ang iyong bilis sa iyong pag-atake. Sa isang pag-atake, kung gusto mong makamit ang epekto ng pagpatay sa isang suntok, kailangan mong isama ang lahat ng iyong lakas sa pag-atake sa pag-atake. Aura, bilis, lakas, espiritu, kakayahan sa espiritu, pagkakataon, at momentum, lahat ito ay kailangan para sa suntok na ito. Nakinig si XCXC sa pagsasalaysay ni Liang Xiaoyu, at ang buong tao ay nakaramdam ng isang salpok. Tila mahinang naramdaman niya ang kanyang hinawakan. Ang pagsasalaysay ni Liang Xiaoyu ay ganap na nagbukas ng bagong pinto para sa kanya. Sa Shrek Academy, ang mas mahalaga ay hayaan ang mga mag-aaral na mag-explore ng mag-isa. Pinangunahan ni Master ang pinto para magsanay ng personal. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang magtanong. Ang ilang mga advanced na tanong ay nagkakahalaga pa rin ng mga puntos ng kontribusyon. Paano makapagsalita si Liang Xiaoyu ng napakaselan? Si XCXC ay napakalinaw tungkol sa kanyang problema, ito ay talagang isang kakulangan ng pag-atake. Ang bilis ay maaaring maging mas mabilis, ngunit kung ang lakas ng pag-atake ay hindi tumaas, gaano man ito kabilis, hindi nito mababago ang larangan ng digmaan. Ang lakas ng Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger, hindi niya talaga nil arrow. Ipinaliwanag sa kanya ni Liang Xiaoyu habang patuloy na nagpapakita sa kanya, na nagpapahintulot kay XCXC na madama ang misteryo ng kaalaman na itinuro niya ng mas malalim. Okay, iyon lang para sa araw na ito. Magsasanay ka pa pagkatapos mong bumalik, at babalik ka bukas sa ganitong oras. Gusto kong makita kang umunlad. Tinapik ni Liang Xiaoyu si XCXC sa balikat, at ang kanyang figure ay kumislap, at siya ay nawala. Nasubaybayan. Ang bilis naman. Lihim na hinangaan ni XCXC sa kanyang puso, talagang kakaiba siya, kung bakit hahanapin ni Liang Ge ang kanyang sarili, at itinuro din ang kanyang maliksi na attack type na War Spirit Master Skills. Parang hindi ko pa kilala ang ganyang tao. Bukod dito, hindi siya mukhang guro sa akademya, ngunit nagkataon na malaya siyang nakakalabas-masok sa akademya. Tinanong din niya si Liang Xiaoyu, ngunit palaging tumatawa si Liang Xiaoyu nang walang sinasabi. Anyway, ito ay isang magandang bagay para sa kanya, at si XCXC ay hindi nagtanong. Kinaladkad ang pagod niyang katawan pabalik sa dormitory area. Sinulyapan niya ang dormitoryo ni Yuan and Yahui. Mahigpit na isinara ang pinto, dapat nandoon si Yuan and Yahui. Si XCXC ay matalim na sumulyap, at ang mga kurtina ay mahigpit na nakaguhit na wala siyang makitang kahit ano. Nang maisip niya ang eksena kung saan siya itinapon kahapon, medyo nanginig ang kanyang puso. Kailangan mong magtrabaho ng gusto upang magsanay sa dalawa. Gusto ko ang ganyang tao, kung hindi kayang pigilan ng lakas ko, paano pa ako magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap? Sa pag-iisip nito, tila medyo nawala ang pagod sa kanyang katawan. Tumakbo ako sa tubo ng tubig at hinugasan ang aking mukha gamit ang isang palanggana ng tubig, na mas nakakapresko. Sa sandaling ito, may narinig na ingay mula sa likuran. Mabilis na lumingon si XCXC para tingnan. Oo nga, bumukas ang pinto ni Yuan and Yahui at lumabas siya doon. Bumalik na siya sa damit niyang panlalaki. Nang hindi man lang tumitingin kay XCXC, lumabas siya. Gumalaw ang puso ni XCXC, at nagmamadali siyang sumunod. Yuan N, anong ginagawa mo? Si Yuan and Yahui ay nagpatuloy sa paglalakad ng walang sinasabi. Kakain ka ba? Tapos sasamahan kita. Paano ba naman? Nagugutom na rin ako. Sumunod si XCXC sa likod.
Biglang huminto si Yuan Enyahui, lumingon, at mahinahong tumingin sa kanya. Itinaas ni Xie ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay lumutang sa langit, sumipol sa kanyang bibig, na parang wala siyang nakita. Rogue. Malamig na sumangot si Yuan Enyahui, tumalikod at umalis. Agad namang sumunod si Xie, at sa pagkakataong ito ay tumigil na lang siya sa pagsasalita. Anyway, sinusundan niya si Yuan Enyahui, pinapanatili ang kalahating hakbang na distansya mula sa kanya, at sinusundan ang bawat hakbang. Umalis si Yuan Enyahui sa akademya at gumawa ng isang malaking hakbang, ngunit hindi niya pinansin si Xie. Ngunit sino ang nakakaalam na ang taong ito ay tulad ng isang gummy candy, palaging sumusunod sa kanya. Natapos mo na ba? Huminto si Yuan Enyahui at tumalikod para sumbatan. Tumingin si Xie sa paligid, pagkatapos ay sa kanyang paanan, at nakangiting sinabi, ang daan na ito ay hindi sa iyo. Maaari kang pumunta, bakit hindi ako makakapunta? Walang hiya. Sa kalye, may dumarating at umaalis, at walang magawa si Yuanan sa kanya. Ngumiti si Xie at sinabing, paano mo nalaman ang aking palayaw? Ito ang tamang pangalan sa pagkakataong ito. Ikaw, gustong-gusto na naman ni Yuan Enyahui na paalisin siya, ngunit mukhang handa na si Xie sa pagkakataong ito, umatras sa hangin, at pinalawak ang distansya sa isa't isa. Sa mga tuntunin ng biglaang bilis ng pagsabog, ang maliksi na sistema ng pag-atake ay palaging nasa itaas. Napagdesisyonan ni Yuan Enyahui na hindi na siya pansinin, anyway, babalik siya pagkatapos kumain, willing siyang sumunod, kaya hinayaan niya itong sumunod. Magkasunod silang naglakad papunta sa isang snack street malapit sa Shrek Academy. Medyo desyerto ang negosyo sa kalye ng merienda, halatang bakasyon ang kolehiyo. Sa mga karaniwang araw, maraming mga mag-aaral sa Shrek College na lumalabas upang labanan ang kanilang mga ngipin. Masarap at mura ang pagkain sa snack street na ito. Sa bawat hakbang mo, magkakaroon ng kakaibang bango. Gutom na gutom si Xie, naaamoy ang bango sa kalye ng merienda, biglang tumunog ang kanyang tiyan sa galit. Tumingin si Yuan Enyahui sa paligid, pagkatapos ay naglakad patungo sa isang teppanyaki at huminto, gusto ko ng 2 pusit at 2 pang balat ng tofu. Magkakaroon din ako ng 2 pusit at 2 balat ng tofu. Sabay-sabay akong magbayad ng bill mamaya. Inilabas ni Xie ang kanyang ulo mula sa kanyang likuran at sinabi sa amo. Hindi ko kailangan mong bayaran ng bill. Malamig na sabi ni Yuan Enyahui. Ngumiti si Xie at sinabi, kaklase ang lahat, huwag masyadong seryoso. Nasa unang baitang ka, at ako ay nasa ikalawang baitang. Walang kaklase sa iyo. Malamig na umungol si Yuan Enyahui. Kung gayon, lahat tayo ay mula sa parehong kolehiyo, senior sister, mangyaring. Wala akong tutol. Nakangiting sabi ni Xie. Bumaba ang mukha ni Yuan Enyahui, at tinignan siya ng masama, anong tawag mo sa akin? Pagkatapos ay nag-react si Xie, Senior. Lumingon si Yuan Enyahui at hindi siya pinansin. Napakabango. Kuya, kakain ba tayo ng inihaw na pusit? Sa sandaling ito, isang magandang boses ang dumating. Kaagad pagkatapos, isa pang boses ang parang pamilyar kay Xie. Boss, 50 pusit. Lumingon si Xie at sinampal si Tang Wulan. Pagkatapos ay nakita niya si Tang Wulan na nakahawak sa kamay ng isang batang babae na mukhang kasing edad nila. Nang makita ang hitsura ng dalaga, naramdaman na lamang ni Xie na medyo naindayog siya. Napakaganda, para itong diwat ang bumababa sa lupa. Sina Yuan Enyahui, Xu Xiaoyan, at Ye Xinglan ay pawang mga kagandahan, at si Guyu ay masasabi ring mga kagandahan ng ugali. Gayunpaman, sa harap ng batang babae sa kanyang harapan, ang lahat ay natabunan. Ang kagandahan ng babaeng may pilak na buhok sa kanyang harapan ay ang kagandahan ng pinakamagandang babae sa buong mundo, hindi magarbo, ni ang kagandahang malamig at hindi makatao. Siya ay maganda at natural, tulad ng sinta ng langit at lupa. Hoy, Xie, bakit ka nandito? Yuanan, ikaw din. Likas na nakilala sila ni Tang Wulan. Lumingon si Yuan Enyahui, at nang makita niya sina Tang Wulan at Nair na hinihila niya, natigilan din siya. Straight talaga ang lalaking ito. Kaya lang maganda ang relasyon niya kay Guyu. Tumingin si Nair kay Tang Wulan, pagkatapos ay curious na tumingin sa dalawa sa kanyang harapan. Labas tayo para kumain, ito. Pagkatapos ay nag-react si Xie at tumingin kay Tang Wulan ng may kainahinala. Nagmamadaling ipinakilala ni Tang Wulan, ito si Nair, kapatid ko. Maraming taon na kaming hiwalay, ngunit hindi namin inaasahan na magkikita kami sa Sigad Island. Nair, ito ang Xie at Yuanan. Ang pangalawang salita ni Xie ay ang pagtatagpo. Magkita ng hindi inaasahan. Hello. Mapagbigay na tumanggo si Nir Luoluo sa kanila. Sa sandaling ito, naisip na ito ni Xie. Tiningnan niya si Tang Wulan ng malalim at sinabing, ate. Nako, naalala ko. Noong una kang dumating sa East China Sea College namin, dati ka lang dahil sa kubrekama. Tinapakan ako at binugbog. Sa oras na iyon, parang sinasabi mo na may pattern sa kubrekama na binordahan ng kapatid mo para sa iyo. Siya ba? Ngumiti si Tang Wulan at tumanggo, oo. Siya iyon. Tiningnan ni Xie ang maganda at kaakit-akit na mukha ni Nair,
at nagmamadaling lumapit sa kanya, "Hello, hello. Ako ay isang mabuting kaibigan ni Wulan, at XCXC, ang diwa ng digmaan ng sensitibong sistema ng pag-atake." Tumawa si Nair, ngunit nagtago sa likod ni Tang Wulan, at hindi inabot para hawakan siya. Nakakainip si XCXC, ngunit hindi niya ito sineseryoso, nakatingin lang sa mga mata ni Tang Wulan na laging kakaiba. Tumanggo si Yuan Yahui kay Nair bilang pagbati. "Maaari mong gawin ito sa loob, kailangan mo ng maraming bagay, kailangan mong i-bake ito sandali," sabi ng amo ng teppanyaki. Mabuti. Mayroong ilang mga mesa sa likod ng teppanyaki, open air, ngunit dahil sa masarap na lasa, ang negosyo ay medyo maganda. Isang table lang ang walang laman sa oras na ito. Lumapit ang apat ni Tang Wulan sa mesa at umupo, naamoy ang halimuyak ng inihaw na pusit, na walang anumang kagandahan. Si Tang Wulan ay natural na nakaupo kasama si Nair, sina Yuan Yahui at XCXC ay nakaupo sa tapat, dahil ang lugar sa tindahan ay hindi masyadong malaki, ayaw ni Yuan Yahui, kaya maaari lamang siyang katabi ni XCXC. "Boss, bakit hindi ka bumalik kagabi?" tanong ni XCXC kay Tang Wulan. Tumingin sa kanya si Tang Wulan, pagkatapos ay kay Yuan Yahui, na may ngiti sa kanyang mga mata, "Mananatili ako sa Sigad Island ng ilang araw para mag-practice. Hindi na ako babalik. Anyway, nakatingin ka sa dormitoryo. Yuanan, nangako ako sa iyong espiritual na metal na bubuuan ko ito para sa iyo pagbalik ko." "Mabuti." Sumang-ayon si Yuan Yahui. Maya-maya, dumating ang pusit. Malaking plato talaga ang 54 na pusit at 4 na balat ng tofu. Para kay Tang Wulan, ang pagkain ito ay syempre wala. Kumuha siya ng 2 pusit at inabot muna kay Nair, at pagkatapos ay sinimulan niyang kainin. Nakangiting tumingin si Nair kay Tang Wulan habang kumakain, "Kuya, ang gana mo pa rin." Humalaklak si Tang Wulan, "Natatakot ako na hindi ito mababago ng ilang sandali. Maaari ka ring kumain ng higit pa, naalala kong makakain ka rin." "Oo." Pumayag naman si Nair, at kinain na ng 2 tali ng pusit ang tiyan niya. Iniunat niya ang kanyang kamay at humawak ng 2 pang string. "Boss, kumuha pa tayo ng 50 tuhog ng pusit, 50 tuhog ng manok, 50 tuhog ng karne ng tupa, at..." Matagal na mula nang kumain si Tang Wulan kasama si Nair, at si Tang Wulan ay nasa mabuting kalooban. Pagkatapos noon, medyo nag-improve. Umorder ulit ng maraming pagkain. Parehong normal ang gana ni Yuan Yahui at XCXC, at agad silang nabusog. Pagkatapos ay pinanood ko sina Tang Wulan at Nair na kumakain doon. Matagal na nilang alam ang gana ni Tang Wulan. Pinigilan ni Tang Wulan si Yuan Yahui at ibinenta sa kanya ang peking metal para makakain. Gayunpaman, ang pagganap ni Nair sa oras na ito ay talagang nagulat sa kanila. Ang batang babae ay mukhang napakapayat. Kahit na hindi siya kasing bangis ni Tang Wulan, siya ay walang katapusan. Hindi bababa sa 1/4 ng pagkain ang napunta sa kanyang tiyan, at ang dami ng pagkain ay masyadong mataas. Napalunok si XCXC ng laway at hindi naiwasang tanungin si Tang Wulan, "Boss, mayaman ba ang pamilya mo sa malalaking hari ng tiyan?" "Nair, huwag kang matuto sa kanya, huwag kang masyadong kumain." Ngumiti si Nair, ngunit hindi nagsalita, nagpatuloy lang sa pagkain. Galit na pinandilatan siya ni Tang Wulan, "It is a blessing, hindi mo ba naiintindihan?" "Nair, ano pa ang gusto mong kainin?" Umiling si Nair, "Hindi na kailangan, kuya, sapat na ang makakain, napakasarap. Matagal na akong hindi nakakain nito." Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, at palem kay Nair. Hindi na siya si Tang Wulan tulad ng dati. Ang Nair ay hindi rin ang orihinal na Nair. 4 o 5 taon na ang lumipas. Lumaki siya ng gusto, ngunit mas nagbago si Nair. Malaki. Kitang-kita niya na may sadyang iniiwasan si Nair, at sa tuwing babanggitan niya ang kanyang tahanan, sinasadya niyang ibahin ang usapan. Matapos gawin ito ng 2 beses, hindi na muling nagtanong si Tang Wulan. Ayaw niyang mapahiya si Nair. Dahil ayaw niyang sabihin, hindi na lang siya nagtanong, basta kapatid niya, sapat na. Pag-anda ng pag-anda ang negosyo ng barbecue shop ngayon. Nakapila ka na sa labas. Mayroong ilang mga turnover sa loob, ngunit dahil si Tang Wulan at ang iba pa ay kumain ng sobra, palagi silang nandito. Mukhang mabait ang babaeng iyon. Si Tang Wulan ay kumakain. Bigla, sa maingay na boses, nahuli niya ang isang tono na sadyang binabaan, ngunit halatang hindi mabait. Sa pagpapabuti ng kanyang cultivation level at sa kanyang patuloy na pagsipsip ng Golden Dragon King na si Jinghua, ang kanyang pisikal na lakas at pandama ay patuloy na tumataas. Nararamdaman ko pa na gumagalaw ang mali siya sa direksyon nila. Sa oras na ito ay nakasuot ng panlalaki si Yuan Yahui, at sa kanilang 4, si Nair lang ang mukhang babae. Walang kamalay-malay na itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng tunog. Ang ilang kabataang mukhang nasa 20s ay kakadating lang sa barbecue booth. Ang ilang taong naglalakad sa harapan ay nagbukas ng kanilang mga braso at ipinakita ang kanilang mga tato sa kanilang mga braso at dibdib. Nagmukha silang masama at parang wala sa unang tingin. Mabubuting tao. Nang makita sila ng mga kumakain na nakapila, lahat sila ay walang kamalay-malay na humakbang palayo sa mga gilid.
Maging ang mukha ng may-ari ng barbecue shop ay bahagyang nagbago, at nagpatuloy sila sa pag-ihaw na nakayuko, na parang hindi nila nakita. Ang nagsalita kanina ay ang naglalakad sa kaliwa ng unang tatlo. Ang lalaking ito ay may matalas na pisngi ng unggoy. Bagamat bukas ang kanyang dibdib at nakalabas ang kanyang mga braso, payat siya at nakalabas ang buong katawan ng mga buto. Xiao Lei, ang tinutukoy mo ba ay ang purple na buhok? Ang binata sa kanila ay may Mexican na hairstyle, matangkad at matibay, mukhang toro. Ang mga tato sa kanyang mga braso ay kahindik-hindik na masasamang espiritu, at higit pa magdagdag ng kaunting bangis. Oo, Kuya Feng, iyan ang babae. Napakaganda niya talaga. Kung makalipas ang ilang taon, tatanda na siya, at hindi ko alam kung gaano siya kaganda. Medyo bata ka ba? Kumunat ang noo ng malakas na binata. Sinabi ni Xiao Li na may pagtatampo, ang sarap maging bata. Hindi mo pa ba narinig? Isang magandang babae ang bumuo ng plano. Ang mga nalilinang ay ang pinakakilala. Ha. Ang iba pang walang prinsipyong mga kabataan ay lahat ay humagalpak sa tawa, at ang kanilang mga mata ay nahulog kay Nair ng hindi maganda. Hindi nila sinasadyang pigilan ang kanilang mga boses, at maririnig sila ng mga kumakain sa paligid. Maraming tao ang nagbigay ng nakikiramay na mga tingin kay Tang Wulan at sa iba pa. Si Tang Wulan ay nagpatuloy sa pagkain, at si Nair ay nagpatuloy sa pagkain, na parang hindi niya narinig. Inilapag ng may-ari ng barbecue shop ang barbecue sa kanyang kamay, tumalikod at naglakad papasok, at inilagay ang 5 tuhog ng pusit na kakaihaw lang sa harap ni Tang Wulan at ng iba pa. Nagulat na sinabi ni Tang Wulan, "Boss, mayroon kaming sapat na pusit." Hinarang sila ng amo gamit ang kanyang katawan, at sinabi sa mahinang boses, "Ito ay itinuturing na ibibigay sa inyo. Mabilis kayong pumunta, ang iilan ay hindi mabubuting tao at hindi maaaring masaktan." Nagulat na sabi ni Tang Wulan, ang kapitbahayan na ito ay pag-aari ng Shrek Academy. May mga tao pa kaya sa Shrek Academy na nang ahas gumawa ng kaguluhan. Mapait na ngumiti ang amo, malapit man ito sa akademya, hindi inaasikaso ng akademya ang lahat. Ang seguridad ng publiko sa Shrek City ay medyo maganda, ngunit mayroon ding ilang mga madilim na panig. Dapat silang mga estudyanteng pinatalsik sa Shrek Academy o bumagsak sa mga pagsusulit sa pasukan. Ang mga nakapasa sa pagsusulit ay may sama ng loob sa kanilang mga puso at ayaw na nilang umalis muli. Naantig ang puso ni Tang Wulan, so, Soul Masters din sila. Dapat lang lahat. Kinindatan siya ng amo at sinenyasan silang umalis sa lalong madaling panahon. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, "Ayos lang, huwag kang mag-alala, pupunta tayo ngayon." Habang nag-uusap, pinulot niya ang 5 bangkos ng pusit na inilapag lang ng amo, kumain ng 3 o 2 kagat, at saka bumili ng order. Sinabi ni Xe, "Captain, gusto mo ba ako?" Umiling si Tang Wulan, "Okay lang, tara na." Puno na ba si Nair? Tumango si Nair na may kontentong ekspresyon. Kumuha si Tang Wulan ng tisyo at pinunasan ang kanyang bibig na may haplos ng pagmamahal, "Tara na." Tumayo ang 4 at naglakad palabas. Pagkalabas ko pa lang ng tindahan, nakaharang na ang daan sa unahan. "Mga munting kaibigan, busog na ba kayo? Kanina lang yata kayo kumakain, bakit hindi kayo umiinom ng alak? Masaya ba ang buhay na walang alak, bakit hindi tayo umiinom?" Sabi ng payat na binata na umiling at nagsalita. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, "Hindi, busog na kami, at kami ay menor de edad at hindi na makakainom. Boy, umalis na muna kayo. This little girl looks very good-natured. Parang nakita ko na siya somewhere. It seems to be my long-lost sister. Let's talk." Ang mga ekspresyon sa mukha ni Tang Wulan at Nair ay naging kakaiba sa sandaling sinabi ang mga salitang ito. Maging sina Yuan and Yahui at Xe ay mukhang nakangiti ngunit hindi isang ngiti. "Sandali lang." Biglang sabi ng malakas na binata. Lumingon ang payat na binata at tumingin sa kanya, "Kuya Feng, ano ang masasabi mo?" Tumingin ang malakas na binata kay Tang Wulan at nagtanong, "Taga Shrek Academy ka ba?" Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, "Paano mo nalaman?" Ang matipunong binata ay pumulupot sa kanyang mga labi, "Sa iyong edad, natural na makapagbago ng walang sorpresa. Dito, ang pinakakumpiyansa na tao ay walang alinlangan na isang estudyante mula sa Shrek Academy." Nang marinig ng mga tao sa paligid ang kanyang mga salita, hindi nila maiwasang magpakita ng pagkagulat, biglang nagbago ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Tang Wulan. Ang Shrek Academy, kahit sa Shrek City, ay pantay na iginagalang ng lahat, kahit na mas makapangyarihan. Ang bawat naninirahan sa Shrek City ay ipinagmamalaki na siya at ang Shrek Academy ay magkapitbahay. Para sa mga estudyante ng Shrek Academy, masasabing lahat ay mababait. "Oo, mga estudyante kami ng Shrek Academy." Mahinahong sumagot si Tang Wulan, "Pwede na ba tayong magbigay daan?" Ang malakas na binata ay humakbang pasulong ng 2 hakbang at naglakad sa harap ni Tang Wulan, "Gumawa ka ng paraan, maaari mo akong sunduin, at kung dadalhin mo ito, papasa ka." Pinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, "Paano kung hindi mo ito mahuli?" Pinaghiwalay ng matipunong binata ang kanyang mga paa at sinabing, "Fengling ang pangalan ko.
Kung hindi mo ito mahuli, bumaba ka lang sa tabi ko at sumigaw, hindi kasing galing ni Fengling ang student Shrek, at pakakawalan kita. Napakalalim ng hinanakit sa akademya. Binabuli ang maliit sa malaki. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Tungkol sa edad, ang isang ito ay mas matanda sa kanya kahit 7 o 8 taon. Bugbugin mo ang malaki at maliit. Well, kayong apat ay makakalaban ko. Hanggat ang isa sa inyo ay makasunod, hayaan mo na. Kuya, sasama ako. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Nar, na nakatayo sa tabi ni Tang Wulan. Bago pa makapagsalita si Tang Wulan, biglang bumagsak sa kanya ang isang malakas na hanging nakamamatay. Ang maputlang pilak na mga mata ni Nar ay biglang lumiwanag, at ang makinang na pilak na liwanag ay tila totoo. Naramdaman lamang ng malakas na binata na isang napakatalam na aura ang dumating sa kanyang harapan sa isang iglap, at malapit na niyang pakawalan ang kanyang martial soul sa pagkamangha. Gayunpaman, dito na huminto ang isang sibat sa kanyang harapan. Ang matalim at nagyayalong pagsasanib, ay nakatutok sa kanyang lalamunan, naramdaman lamang ng matipunong binata na ang kanyang dugo ay nagyelo sa sandaling ito, ang martial soul na gusto lang niyang palabasin ay ganap na nagyelo sa sandaling ito, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay hindi rin kaya. Paglipat, imposibleng makumplito ang pagsasama sa kaluluwa ng militar, pabayaan ang labanan. Napakabilis, mula sa pagbabago ng mga mata ni Nar hanggang sa pagbaril niya. Tila mayroon lamang ikasampu ng isang sandali bago at pagkatapos. Sa lahat ng mga taong naruroon, kabilang sina Tang Wulan at Yuan Enyahui, walang nakakakita kung paano siya gumawa ng hakbang. 1, 2, 3, 4, 3 lila at isang itim, 4 na espiritong singsing na umaaligid pataas at pababa sa Nar. Ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay higit sa 2 talampakan ng haba, at ito ay napakapayat. Sa payat na katawan, may mga pinong pilak na kaliskis, na ipinakita sa isang hexagonal na hugis, na napakapinong at mahusay na proporsyon. Ang sibat na ito ay may dulo lamang sa isang dulo. Ang haba ng dulo ay halos 1/4 ng haba ng sibat. Ang dulo ng baril ay tapered sa kabuuan, na may kabuuang 12 uka dito. Ito ay naiisip na kung ito ay tumagos sa katawan ng tao, kaagad ay magkakaroon ng hindi mabilang na dugo na dumadaloy mula sa uka. Ito ay isang napakahabang sibat na nakahawak sa palad ni Nar gamit ang isang kamay, at ang dulo ng sibat ay nasa itaas lamang ng lalamunan ng matipunong binata, tila halos hindi dumampi sa kanyang balat. Ang leeg ng matipunong binata ay agad na natatakpan ng mga goosebumps, at ang matinding takot sa kamatayan ay kumalat sa buong katawan niya, 2 labanan, umihi. Ang dati niyang kakilakilabot na anyo ay naging mapatla sa oras na ito, at hindi siya nang ahas na gumalaw kahit kaunti, at ang iba pang walang prinsipyong mga kabataan na sumunod sa kanya ay tahimik. Ito ay tiyak na dahil sila rin ay mga Panginoon ng Espiritu sa kanilang sarili, at ito ay tiyak na dahil naiintindihan nila ang kaalaman ng mga Panginoon ng Espiritu na kapag nakita nila ang pagring ng Espiritu sa Nar, sila ay mas matatakot. 3 lila at isang itim, ano ang sitwasyon? Ilang taon na siya? Tila 13 o 4 na taong gulang na siya, at maaari siyang magkaroon ng napakalakas na spirit ring sa ganoong edad. Ano ang ipinapakita nito? Ang mga salitang, inner court, ay tila nakabitin sa itaas ng ulo ni Nar. Tulad ng para sa Shrek Academy, bawat alagad ng panloob na patio, ang hinaharap ay dapat na ang pagkakaroon ng Megatron Continent. Bukod dito, kahit na ang mga disipulo sa loob ng courtyard na makakamit ang gayong tagumpay sa ganoong edad ay talagang bihira. Hindi man lang nilingon ni Nar ang malakas na lalaki. Lumingon lang siya at ngumiti kay Tang Wulan, "Kuya, alis na tayo. Gusto ko pa ring bumalik at makausap ka pa. Huwag mong sayangin ang mga taong ito." Hindi ba nabigla si Tang Wulan sa oras na ito? Nang magsimula siyang magsanay, hindi man lang ginaisang ni Nar ang kanyang espiritu. Sa sandaling ito, mas mataas pa ang cultivation base ni Nar kaysa sa kanya. Isa na siyang 4-ringed soul sect, at ang soul ring ay mas malakas pa kaysa sa langit. Hindi inakala ni Tang Wulan na ang kanyang pang-4 na soul ring ay maaaring sumanib sa isang 10,000 kaluluwa. Ang Black Spirit Ring of the Year, syempre, ito ang inaabangan niya. Ang martial soul ba ni Nar ang sibat sa kanyang kamay? Sensitibong sistema ng pag-atake. Napakalakas. Nang pumutok ang sibat, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang dugo sa kanyang katawan ay tila sumugod sa isang iglap, na parang sasakupan na niya ang kanyang katawan. Ang pilak na ilaw ay kumikislap, ang sibat ay nawala sa manipis na hangin, at si Nar ay lumabas ng ganoon, kasama sina Tang Wulan, Yuan Enyahui at Xi sa likuran. Nanatiling nakabuka ang bibig ni Xi, habang ang mga mata ni Yuan Enyahui ay kumikislap ng maliwanag, at ang kanyang mga mata ay laging nakatitig kay Nar. Ang karaniwang tao ay tumitingin sa kaguluhan, ang tagaloob ay tumitingin sa pintuan. Hindi rin niya malinaw na nakita kung paano kinunan ni Nar ang putok na iyon. Tanong niya sa sarili, siguradong mapipigilan niya ang putok na iyon. Masyadong mabilis. Parang walang nangyari, hinawakan ni Nar ang braso ni Tang Wulan habang pabalik, at sinabing may matamis na ngiti na masarap ang pagkain. Nang makita ang kanyang masayang hitsura, nakaramdam si Tang Wulan ng init sa kanyang puso, ngunit sa init, mayroong isang pilak na liwanag na paminsan-minsan. Pagkaalis nila, unti-unting nagising sina Fengling at Xiao Lei.
Ang kanyang kutis ay naging napakapangit, ngunit siya ay walang sinabi, at lumayo sa isang desperadong paraan. Kapag ang puwang ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay hindi na isang puwang, ngunit isang mahusay na moat. Bumalik sa akademya ang apat ni Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan kina Yuanan at Xe, bumalik ka muna sa dormitoryo. Nagsasanay ako sa Sigod Island nitong mga nakaraang araw. Babalik ako bago magsimula ang paaralan. Yuanan, nangako ako. Matatapos ang iyong negosyo bago magsimula ang paaralan. Mabuti. Tumalikod si Yuanan at umalis, dumiretso sa work-study dormitory. Tumingin si Xe kay Tang Wulan, at pagkatapos ay kay Nar. May gusto siyang sabihin, ngunit sa huli ay nagpigil siya. Kumaway kay Tang Wulan, hinahabol ang direksyon ni Yuanan Yahui. Lumingon sina Tang Wulan at Nar sa panloob na patio. Nagtatalon si Nar sa harapan, mukhang tuwang-tuwa. Nang makita ang kanyang masayang hitsura, hindi mapigilan ni Tang Wulan ang mapangiti. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang kapatid na babae, ama at ina. Hinihintay mo ako. Talagang hahanapin kita at hahayaan na magsama muli ang ating pamilya. Yuan, hintayin mo ako. Mabilis na naabutan ni Xe si Yuan Yahui sa kanyang harapan, umaasa sa lakas ng paa ng maliksi na attack type War Spirit Master. Hindi siya pinansin ni Yuan Yahui at naglakad patungo sa work-study dormitory. Yuanan, may itatanong ako sa iyo. Sinundan siya ni Xe, biglang hininaan ang boses at nagtanong. Ano ang mahiwaga mong ginagawa? Napatingin si Yuanan sa kanya. Lumipas ang 2 araw, nawala rin ng kaunti ang galit niya, tutal hindi naman sinasadya ni Xe noong araw na iyon. Bukod dito, ang panliligaw ni Xe noong araw na iyon ay nagpabago sa kanyang pag-iisip. Mula pagkabata, ito ang unang batang lalaki na nagpakita ng pagmamahal sa kanya, ang unang batang lalaki na nag-propose sa kanya. Hindi man nila ito gusto, natural na mapapahanga ang mga babae kapag nakatagpo sila ng ganoong bagay. Walang taong ayaw na magkagusto sa iba, kaya kahit na sinasabi niya sa sarili na huwag pansinin, sa totoo lang, hindi na ganoon kagalit ang puso niya. Si Xe ay abala sa paglilinis araw-araw, at kahit paggising niya sa umaga, naglalagay siya ng palanggana ng tubig sa pintuan ng kanyang dormitoryo. Bagamat palagi siyang nabighani sa kanya, hindi siya nagsasawa dito. Sa tingin mo ba masyadong magiliw si Wulan at ang kanyang kapatid na babae, hindi sila biological na magkapatid? At saka, ang kanyang kapatid na babae ay napakaganda. Sabi ni Xe. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Yuanan sa kanya nang may pagdududa. Sinabi ni Xe, hindi ito kawili-wili, medyo nag-aalala lang. Ang kanyang kapatid na babae ay lampas sa imahinasyon, siya ay napakaganda, at halatang nakakabit siya sa kanya. Kung siya ay isang lalaki, siya ay naaakit. Nako, hindi ko sinasadya. Ikaw lamang ang nasa puso ko. Umalis ka na. Marahas na pinabilis ni Yuanan Yahui ang kanyang takbo. Hoy, huwag kang umalis. Makinig ka sa akin. Nagmadali si Xe para makahabol. Ang tanong ngayon, ano ang dapat gawin ni Guyu? Lahat ay matalinong tao. Sino ang hindi makakapansin na si Guyu ay kawili-wili kay Wulan? Lahat. Sa sobrang tagal ng pagsasama, sinabi mo na kung mananatili si Wulan sa kanyang kapatid sa hinaharap, ano ang magagawa ni Guyu? Natigilan si Yuan Yahui, at sinulyapan si Xe, ikaw lang ang makakapagpasya kung ano ang ginagawa mo sa mga gawain at damdamin ng ibang tao. Malungkot na sinabi ni Xe, pero magkaibigan tayo. Isang masamang ideya kung ang lahat ay hindi maaaring maging magkaibigan kung sakaling magkagulo. At saka, iba talaga si Guyu kay Wulan, dapat mo rin itong makita. Mahina na sinabi ni Yuan Yahui, paano mo ito nakikita? Hindi ko makita kung gaano ito. Ilang taon ka na, at puno ka ng mga bagay na ito, hindi ka takatakang napakahina mo. Hamampa si Xe sa hangin, bakit ako mahina? Ibig mong sabihin, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Mahina na sinabi ni Yuan Yahui, alam ko lang, kaya hindi ko na kailangang sabihin. Ikaw. Galit na sabi ni Xe, kung kaya kitang talunin balang araw, pakasalan mo ako, paano na? Sinulyapan siya ni Yuan Yahui, hindi umimik, bumangon, at mabilis na tinungo ang dormitoryo. Malakas na ikanaway ni Xe ang kanyang braso, at biglang naramdaman na ang kanyang buong katawan ay puno ng motibasyon. At least, hindi siya tumanggi. Sa madaling salita, kung isang araw matatalo ko talaga siya, may pagkakataon. Can beat her. Medyo mahirap. Sila ay kambal na martial souls, lahat ng top martial souls. Ang kambal na espiritong ito ay tila hindi patas. Kambal din ako. Magsumikap, kailangan nating magsumikap, kailangan nating talunin siya. Tama ang iniisip ng mga tao. Bilang lalaki, kung hindi siya kasing galing ng sarili niyang babae, ito ay isang agrabyado. Sa oras na ito, bumalik din sina Tang Wulan at Nar sa panloob na patio. Kuya, curious ka ba kung ano ang martial spirit ko? Sabi ni Nar habang itinataas ang kanyang kamay, ang pilak na liwanag ay kumikislap, at ang sibat ay muling lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang katawan ng baril ay nag-vibrate parang dragon, ang silver light ay kumikislap at naging silver light at anino. Ang aking espiritu ay tinatawag na Silver Dragon Spear.
Mahinang sabi ni Nar. Silver Dragon Spear. Saglit na natigilan si Tang Wulan, at tila may naramdaman siya sa kanyang puso. Tumawa si Nar, ang kanyang martial soul ay umatras, at siya ay lumutang, na parang isang espiritu, at sumakay sa bangka sa tabi ng Sigod Lake. Nagmamadali ring sumunod si Tang Wulan. Napakaganda ng liwanag ng buwan ngayong gabi. Ang lawa ay nagniningning sa liwanag ng buwan at mga bituin. Para sa isang oras, ang buong mundo ay tila napuno ng mga bituin. Sa lawa na ito, ang bangka ay umaalon na parang Star River at tumungo sa Sigod Island. Napakaganda ng mga bituin sa langit. Sabi ni Nier na may ngiti sa labi. Ngumiti din si Tang Wulan, nakaupo sa damit, nakatingin kay Nier sa busog ng bangka, napakatahimik ng kanyang puso. Mahalaga bang Soul Master si Nier? Mahalaga ba ang lakas ni Nier? Hindi mahalaga ang lahat, ang mahalaga ay nasa harap niya mismo ang kanyang kapatid na babae, ligtas at maayos. Ang mahalaga ay nahanap ko na siya sa wakas. The good time always flies very fast, hindi mabilis ang takbo ng bangka, pero kung tutusin, nakakarating pa rin sa Poseidon Island. Lumutang si Nar at bumaba, naglakad si Tang Wulan sa tabi niya, nagkusa siyang hawakan ang braso ni Tang Wulan, may ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang ulo tulad ng ginawa niya noong siya ay bata pa. Mula sa mga mata ni Nar, kitang-kita niya ang malalim na pagkakadikit. Nandito na ako. Itinuro ni Nar ang isang gilid ng burol sa harapan, at bumulong kay Tang Wulan na nagpabalik sa sarili. Huminto si Tang Wulan, okay, bumalik ka kaagad. Sinabi ni Nar, kuya, magkikita tayo doon bukas. Sinabi ni Tang Wulan, okay, ngunit natatakot ako na hindi na ito magtatagal bukas, at kailangan ko pa ring magsanay. Well, magiging masaya ako hanggat nakikita-kita. Kumaway si Nar kay Tang Wulan, naglakad pabalik sa kakahuyan sa gilid ng burol, at tahimik na nawala. Habang pinapanood siyang umalis, huminga ng malalim si Tang Wulan, at pagkatapos ay dahan-daang ibinuga ito. Napakagandang hanapin si Nar. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Tang Wulan ang kanyang Golden Dragon Shakang. Dahil ang pinakamahirap na pangunahing malas na chi at dugo ay nakumpleto na, at ang chi at dugo sa kanyang katawan ay sapat na ngayon, ang mga follow-up na pagbabago ng Golden Dragon Shakang ay napakabilis na mauunawaan. Sa ika-6 na araw, itinuro din ni Zuo Shi sa kanya ang pangalawang anyo ng kanyang siyam na estilo ng pulang dragon, ang Long Shoddy. Kung masasanay si Tang Wulan, ito ay ang gintong dragon na nanginginig sa lupa. Una nakakagulat, pagkatapos ay nanginginig ang lupa. Sa pagyanig ng Golden Dragon sa lupa, ang bilis ng pag-unawa ni Tang Wulan para sa pangalawang formula na ito ay hindi mabagal. Pero ang nakapagpa-depress lang sa kanya ay ilang araw niyang sinubukan, pero hindi pa rin niya alam kung ano ang epekto ng kanyang second bloodline halo skill. Tila walang epekto maliban sa flash. Sa wakas ay sinira ang pang-apat na selyo at nagtataglay ng pangalawang aura, ngunit ito ay isang walang kwentang bagay. Paanong hindi siya ma-depress? Bagamat naisip ko sa aking sarili na wala akong pakialam sa lakas ni Nier, ang apat na spirit ring at kamanghamanghang pagmamarka na ipinakita ni Nar noong araw na iyon ay nagbigay inspirasyon pa rin sa panloob na sigasig ng paglilinang ni Tang Wulan. Sa mga araw na ito, siya ay nagtrabaho ng hindi pangkaraniwan, maliban sa araw-araw maliban sa ilang sandali nang makita ko si Nar, halos siya ay nalubog sa paglilinang. Kung ito man ay ang bilis ng pagtaas ng kapangyarihan ng kaluluwa o kapangyarihan ng labanan, mabilis silang lumalaki. Brother, bakit sa tingin ko medyo hindi ka nasisiyahan itong mga nakaraang araw? Tanong ni Nar kay Tang Wulan, na nakangiting tumingin sa kanya, ngunit medyo walang malay. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ito ang aking pangalawang gininto ang halo. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong mga kakayahan ang dulot nito sa akin. Hindi niya itinago ang katotohanan na mayroon siyang singsing sa espiritu ng dugo. Maliban sa selyo, lahat ng iba pa ay sinabi kay Nar. Kung tutusin, si Nar ang pinakamalapit sa kanya kung wala ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Nar, paano ito? Maaari mo itong ipakita sa akin. Baka maisip ko ito para sa iyo. Okay. Pinakilos ni Tang Wulan ang kanyang dugo, lumitaw ang kaliskis ng gintong dragon, at lumitaw din ang dalawang gintong aura. Ako ay optimistic. Ang unang halo ay kumikislap, at ang buong katawan ay natatakpan ng pinong gintong kaliskis. Pagkatapos ay umilo ang pangalawang halo. Si Tang Wulan ay napakawalang magawa, itong pangalawang kakayahan ng espiritu, walang masabi. Dapat itong nakabatay sa katawan ng gintong dragon, kaya natural na mas malaki ang pagkonsumo. Sa pag-iilaw ng ikalawang halo, ang mga kaliskis sa katawan ni Tang Wulan ay naging kasing kislap ng salamin. Pagkalipas ng halos 2 segundo, nawala ang epekto ng salamin. Iyon lang. Napakaikli lang ng oras. Kung gusto kong gamitin muli, kailangan kong kumonsumo ng maraming enerhiya at dugo, kaya hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kapag ginagamit ito, kung ito ay kapangyarihan ng kaluluwa o enerhiya, walang pagbabago sa kapangyarihan, at walang lumalabas na malakas na kakayahan sa pag-atake. Saglit na nag-isip si Nar at sinabing, paano ang depensa? Mas lumakas ba ang depensa? Natigilan sandali si Tang Wulan, nagtatanggol.
Talagang hindi niya inisip ang tungkol dito, ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay higit sa lahat ay umaatake, kahit na ito ay blue-silver grass, ito ay pangunahing kontrol. Masasabi bang ang Golden Dragon Aura ay magbibigay sa sarili ng defensive spirit ability? Wala akong masyadong nararamdaman tungkol sa depensa, at hindi ko napansin na ang depensa ay naging mas malakas. Walang malay na sabi ni Tang Wulan. Sinabi ni Nar, kung gayon, subukan natin. Well, mabuti. Sabi ni Tang Wulan na may kaunting pananabik, kahit na ito ay isang defensive na kakayahan, saan ito mas malakas. Gusto niya ng kakayahan sa pagtatanggol, at hindi niya pinagbuti ang pagiging epektibo ng kanyang labanan. Habang nagsasalita siya, pinatuyo niya muli ang dugo, pinaandar ang pangalawang halo, at muling lumiwanag ang mga kaliskis. Isang pilak na liwanag ang kumislap sa kamay ni Nar, at ang sibat na pilak na dragon ay ipinanganak. Ang bar aisles ng sibat ay tumawid, tumama sa dibdib ni Tang Wulan. Bang! Hindi gaanong gumamit ng kapangyarihan si Nar, ngunit sa sandaling tumama ang kanyang Silver Dragon Spear sa dibdib ni Tang Wulan, isang kakaibang pagbabago ang lumitaw. Ang nagniningning na kaliskis ng buong katawan ni Tang Wulan ay biglang kumundat ng marahas, at naramdaman lamang ni Nar ang pagsipsip, at ang dugo sa kanyang katawan ay mabilis na lumabas ng hindi mapigilan, at ang bahagi nito ay hinigop ni Tang Wulan. Lalong kakaiba ang naramdaman ni Tang Wulan. Naramdaman na lang niya na isang pagsabog ng enerhiya ang naturok sa kanyang katawan mula sa pag-atake kaagad ni Nar. Agad na kumulo ang dugo sa kanyang katawan, at ang mabangis na dagandong ng dragon ay agad na umalangaw mula sa kanyang katawan. Siya ay tumalo ng ganap na hindi namamalayan, at inilunsad ang isang palad ng gintong dragon sa hangin upang iling ang kalangitan. Ang dragon yin ay malakas, at ang gintong ulo ng dragon ay ipinanganak ng wala saan. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na sa ilalim ng nagniningning na gininto ang liwanag ng kanyang buong katawan, ang kapangyarihan ng gintong dragon ay tumaas ng hindi bababa sa 30 hanggang 40%. Ito. Paano ito nangyayari? Tsaka ngayon lang hindi nakaramdam ng sakit si Nar sa suntok. Tumingin si Nar kay Tang Wulan at nag-isip na sinabi, mukhang hindi lang depensa. Matapos pakawalan ng Jinlong Shakang, nagulat si Tang Wulan nang makitang ang paggamit ng Jinlong Shakang sa pagkakataong ito ay hindi lamang nagpapataas ng lakas nito, ngunit nabawasan din ang pagkonsumo nito. Tumaas din ang bilis ng paglabas. Maaaring ito ay isang pantulong na kakayahan ng espiritu. Kuya, magagamit mo pa ba? Tanong ni Nir. Sinabi ni Tang Wulan, okay lang. Sinabi ni Nar, pagkatapos ay gawin mo itong muli. Sinabi ni Tang Wulan, okay. Ang pangalawang halo ay muling nagningning, at ang Silver Dragon Spear sa kamay ni Nier ay hindi na nagwawali sa pagkakataong ito, at ang dulo ng sibat ay tumusok na parang kidlat, at ang target ay ang pinakamakapal na kanang braso ni Tang Wulan. Ang Silver Dragon Spear ay pinigilan, ang sibat ay tumusok sa kanang braso ni Tang Wulan, at ang kaliski sa katawan ni Tang Wulan ay biglang kumislap muli. Hindi siya umalis sa pagkakataong ito, ngunit inikat ang kanyang katawan, at pagkatapos ay pinadyak ng husto ang kanyang kanang paa sa lupa. Biglang lumipad ang 8 dragon sa lahat ng direksyon, at ang gintong dragon ang yumanig sa lupa. Ang pilak na sibat ng dragon ni Nar ay tumalon sa lupa at tumalon sa hangin, ngunit gayunpaman, siya ay hinihimok pa rin ng lakas, ang kanyang anyo ay bumaliktad, at ang kanyang katawan ay napuno ng pilak na liwanag bago ito nahulog mula sa tuktok ng ulo ni Tang Wulan. Matagal nang sinabi ni Tang Wulan sa kanya na ang tanging lugar na maaaring iwasan ni Jinlong Shan ay ang tuktok ng kanyang ulo. Masakit ba? Tanong ni Nir kay Tang Wulan. Umiling si Tang Wulan. Sa sandaling tumusok ang sibat ng Silver Dragon sa kanyang katawan, nagsimulang kumurap ang mga kaliski sa kanyang buong katawan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman na lang niya na punong-puno ng enerhiya at dugo ang buong katawan niya na nakaka-stress, kaya ipinakita niya ang gintong dragon. Iling ang lupa. Kung tungkol sa sakit, walang anumang pinsala, o walang pinsala sa mga kaliskis ng gintong dragon sa kanyang kamay. Tama, parang alam ko kung ano ang iyong kakayahan sa espiritu. Nakangiting sabi ni Nar. Curious na tanong ni Tang Wulan, ano ito? Sinabi ni Nar, kalahati sa kanila ay katulad ng mga epekto ng Invincible 1 Second. Dapat ay narinig mo na ang ganitong uri ng kakayahan ng espiritu. Kapag ginamit, sa maikling panahon, maaari nitong mapaglabanan ang kakayahan sa pagtatanggol na higit sa 3 beses sa itaas na limitasyon. Ito ay tinatawag na invincible. Bagamat hindi ito ganap na hindi magagapi, maaari nitong dagdagan ang lakas ng depensa nito. Ang kalahati naman ay ang pag-absorb ng sarili nitong kapangyarihan at pag-transform sa sarili nitong kapangyarihan, at ang iba pang kalahati ay sumisipsip ng sarili nitong kapangyarihan, at agad na nabago ang kanyang kapangyarihan. Isang mas malakas na suntok ang naramdaman ko na noong sinaktan kita, ang bahagi ng aking kaluluwang kapangyarihan at sigla ay kinuha mo. Pwede bang mangyari ulit ito? Matagal na ring nag-aaral si Tang Wulan sa Shrek Academy, ngunit ito talaga ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganoong kakayahan sa espiritu. Ngumiti si Nar at sinabing, walang mga kamangha-manghang kakayahan ng kaluluwa, at hindi ka isang normal na kakayahan ng kaluluwa, natural na posible ito. Kung ang kakayahan ng kaluluwang ito ay ginagamit ng maayos, ang aktwal na epekto ng pakikipaglaban ay dapat na napakalakas. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, nag-iisip ng mabuti, ganito talaga.
Kung ang kasanayang ito ay agad na nagpapataas ng lakas ng depensa ng maraming beses, maaari rin itong mapataas ang iyong lakas sa pag-atake. Ginamit ng maayos, hindi lamang ito partikular na makapangyarihan, ito ay isang mahiwagang kasanayan. Nar, subukang atakihin ako ng mas malakas para makita kung anong antas ng defensive power ang maaaring makamit. Sabi ni Tang Wulan. Tumanggo si Nar, okay. Kung gayon kailangan mong mag-ingat. Tumanggo si Tang Wulan. Matapos basagin ang ika-4 na selyo gamit ang kanyang enerhiya at dugo, walang problema sa paggamit nitong pangalawang Golden Halo Spirit ability ng 4 o 5 beses. Huminga ng malalim si Nar, lumaki ang silver light sa kanyang mga mata, at sa isang iglap, nagbago ang buong aura niya. Sa mga mata ni Tang Wulan, tila nawala si Nar. Sa walang katapusang silver light, si Nar at ang silver dragon spear sa kanyang kamay ay natunaw sa isang katawan. Ang matalim na punto ng sibat ng dragon ay nagpaputok kaagad ng isang 3 talampakang haba ng sibat na ilaw, at ang sibat ay nagniningning. Isang nakakatakot na halo. Napakalakas. Hindi masama ang paningin ni Tang Wulan, at nakikita niya sa isang sulyap kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihang taglay ng sibat na ito. Sumigaw si Nar, at ang sibat na pilak na dragon sa kanyang kamay ay nakatutok paila sa langit, at ang 4 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay gumagalaw na parang mga alon ng tubig. Nakatutok ang sibat kay Tang Wulan. Biglang bumuhos ang malakas na hangin sa mukha niya. Ang kapangyarihang nagtatanggol, ang mga kaliskis ng kanyang sariling katawan ay biglang tataas, at ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay walang kamalay-malay na umiikot sa napakabilis na bilis. Simulan. Tumanggo si Nar kay Tang Wulan. Huminga ng malalim si Tang Wulan, lumiwanag ang pangalawang gintong halo, at muling lumiwanag ang mga kaliskis. Isang nakasisilaw na ilaw na pilak ang kumikislap na may malinaw na siga ng buntot. Sa sandaling iyon, hindi man lang nakita ni Tang Wulan kung paano nagpaputok ng baril si Nar. Ding! Sabay na tumunog si swimming ng dalawang dragon chant, ang isa ay malakas at marahas, at ang isa ay malakas at malinaw, kahit si Tang Wulan ay hindi matukoy kung aling dragon chant ang tumutunog sa kanyang katawan. Ilang sandali, isang malaking enerhiya ang bumuhos sa katawan kaagad, at ang gintong dragon ay lumitaw muli sa isang iglap, ang malaking gintong ulo ng dragon ay medyo mas malinaw kaysa dati. Para bang may isang higanteng dragon na lalabas mula sa katawan ni Tang Wulan. Ang ulo ng dragon ay mataas, ang gininto ang liwanag ay kumikislap, at ang nakapalibot na espasyo ay agad na napunit. Kung hindi dahil sa desperadong kontrol ni Tang Wulan, si Nar ang direktang hinanap ni Jinlong Jingtian. Ang liwanag ng sibat ay kumikislap, tulad ng isang dragon, ang sibat ng pilak na dragon ay tila naging malambot sa sandaling iyon, tulad ng isang pilak na dragon na pumulupot sa katawan ni Nar, ang pilak na liwanag ay tumahimik, na natunaw ang kinahinatnan ng nakakagulat na kalangitan ng gintong dragon. Hindi pa naramdaman ni Tang Wulan ang gininto ang dragon na nakagugulat sa kalangitan ng napakasigla, at ang ilan sa mga kasanayang itinuro ng magulong mundo noon ay biglang naunawaan. Ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ay lumalakas, at ang dugo ay umaagos, na malinaw na nagpapataas ng isa pang antas. Ang gintong ulo ng dragon ay tumagal ng 3 segundo bago ito dahan-daang nawala, at ang mga kaliskis sa katawan ni Tang Wulan at ang makapangyarihang kapangyarihan ng chi at dugo ay nawala rin ng walang bakas. Ang chi at dugo sa katawan sa wakas ay hindi na makayanin ang napakalakas na pagkonsumo, at nagwelga. Isang pakiramdam ng panghihina ang sumunod, ngunit ang nakabubusog na pakiramdam na ngayon lang ay ginawa ni Tang Wulan na hindi matuwa. Kuya, kapag ginamit mo yung trick na yan, kahit subukan ko ang lahat, baka hindi ko masira ang depensa mo. May mas malalim ka bang nararamdaman? Inalis ni Nar ang Silver Dragon Spear at pumunta sa gilid ni Tang Wulan. Tumanggo si Tang Wulan, sa pagkakataong ito ay mas malinaw ang pakiramdam. Kung mas malakas ang iyong pag-atake, mas maraming kapangyarihan ang aking maa-absorb, na ginagawang mas malakas ang aking ganting atake. Ngunit sa parehong paraan, kung mas malakas ang iyong pag-atake, mas malakas ang aking ganting atake, mas malaki ang sarili kong pagkonsumo. Sa madaling salita, kung gusto mong lusutan ang aking mga depensa, kailangan mong iparamdam sa akin ang higit na kapangyarihan kaysa sa aking sariling lakas at dugo, kaya kung makayanan. Sinabi na ito ay may epekto ng hindi magagapi na kakayahan ng espiritu kahit 2 o 3 beses na mas mataas kaysa sa aking normal na defensive power ay maaari nitong masira ang aking kakayahan. Ngumiti si Nar at tumanggo, congratulations, kuya, for getting a magic skill. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung kailan ko mauunawaan ang kakayahan ng espiritong ito. Susubukan naming muli kapag bumalik ako sa aking lakas at dugo bukas. Ang kakayahan ng espiritu na ito ay kailangang sa pamamagitan lamang ng patuloy na pag-eksperimento ay talagang makokontrol mo ito. Sinabi ni Nar, hindi ko dapat masira ang iyong mga depensa. Kung ang counterattack ngayon ay nakatutok sa akin, mahirap para sa akin na umatras sa lahat ng dako. Ito ay katumbas ng paggamit ng iyong sariling lakas at ang aking lakas upang maglunsad ng isang counterattack. Kapatid, mayroon ka bang pangalan para sa kasanayang ito? Umiling si Tang Wulan. Ngumiti si Nar at sinabing, paano kung kukuha ako ng isa para sa iyo?
Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay. Ano ang tawag dito? Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, sinabi ni Nar, mas magandang tawagin itong Golden Dragon Tyrant Body. Ang gwapo nito hindi ba? Tumawa si Tang Wulan, okay, ito ay tinatawag na Golden Dragon Overlord Body. Ang bloodline ng unang kaluluwa ng Golden Dragon King, ang katawan ng ginintoang dragon, ang kakayahan ng pangalawang kaluluwa, ang Panginoong katawan ng gintong dragon. Bagamat walang pangmatagalang pag-atake na inaasahan ni Tang Wulan, si Tang Wulan ay nasasabik pa rin ng subukan niya ang epekto ng kakayahan ng espiritong ito. Ang katawan ng Golden Dragon Tyrant na ito ay inilapat ng maayos, at ito ay tiyak na isang pag-iral na maaaring baligtarin ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Lalo na kapag pinupuntirya ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa sarili, ang epekto ay dapat na mas mahusay. Sa pamamagitan ng Golden Dragon Overlord Body, napakalaking tulong din para kay Tang Wulan na linangin ang siyam na estilo ng pulang dragon. Ang biglaang pagtaas ng sigla ay humihimok sa ginintoang dragon na yugyugan ang kalangitan at ang ginintoang dragon na yumanig sa lupa, na nagpapahintulot sa kanya na maging mas malakas sa kanyang sariling lakas. Isang mahusay na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng dalawang uri ng mga kakayahan ng espiritu na nilikha ng sarili. Di nagtagal, natuklasan ng magulong mundo na ang kanyang alagad ay sadyang may talento. Noong magsisimula na ang paaralan, hindi lamang ang nakakagulat na maliliit na kasanayan ni Jinlong ang maaaring gamitin ng mahusay, maging si Jinlong ay nakabisado din ng 7 o 88 na tiyak na mailalarawan ng salitang henyo. Wulan, kailangan mong magsikap para pagbutihin ang iyong espiritu sa susunod. Ang mga kasanayang ito sa pakikipaglaban ay tiyak na makakapagpapataas ng iyong lakas sa pakikipaglaban, ngunit ang kapangyarihan ng espiritu ay ang ugat ng Spirit Master. Marami sa iyong mga kaklase ang nakaabot na sa ika-4 na ring repair. Kaya, kailangan mong umakyat sa ika-4 na ring sa lalong madaling panahon, at ang iyong espiritong kapangyarihan ay tataas sa mas mataas na antas, at marami ka pang magagawa. Bago umalis si Tang Wulan sa Sigad Island, hinimok ni Zuo Shi. Kahanga-hanga si Tang Wulan, at halos paalalahanan siya ng kanyang mga guru na magsumikap upang linangin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Tila pagkatapos ng pagsisimula ng paaralan, ang iba pang mga bagay ay dapat isantabi upang mabawasan ang oras. Gumugol ng mas maraming oras sa paglinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kahit na hindi maabot ng ikalawang semestre ang ika-4 na baitang, dapat itong maabot sa ikatlong semestre. Isang taon ang isang semestre, at sa paghihintay nila sa ika-4 na semestre, papasok na sila sa ikalawang baitang. Bago umalis, natagpuan ni Tang Wulan si Nar. Ang berdeng damo ay berde, at ang hangin sa Sigad Island ay laging sariwa at nakalalasing. Kung may mapagpipilian, ayaw talagang umalis ni Tang Wulan dito. Ang mundo ay puno ng sigla dito, at kung maaari siyang magpatuloy sa paglilinang dito, ang kanyang antas ng paglilinang ay tiyak na mas mabilis na bubuti. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang umalis pagkatapos ng lahat. Hindi pa siya qualified na pumasok sa inner court. Bukod dito, kahit na pumasok sila sa panloob na patio, hindi lahat ay karapat-dapat na sumakay sa Shanghai God Island. Sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap at pagsusumikap, maaari akong tunay na manatili dito sa hinaharap. Nar, babalik ako sa panlabas na patio. Kailangan mong magtrabaho ng gusto sa panloob na patio. Hinawakan ni Tang Wulan ang ulo ni Nar. Namumula ang mga mata ni Nar, kuya, ano ang dapat kong gawin kung ayaw kong umalis ka? Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, iba ang oras na ito sa huling pagkakataon. Lahat tayo ay may soul guide communication. Maaari mo akong tawagan kapag na-miss mo ako, at maaari kang lumabas para makita ako. Gayunpaman, natatakot ako na hindi ako makapunta ng normal sa Sigad Island. Hindi ito pinapayagan ng mga patakaran. Nasa dormitoryo ako ng mga working study na estudyante sa panlabas na patio, at madali itong mahanap. Oo. Biglang tumalon si Nar sa mga bisig ni Tang Wulan at niyakap siya ng mahigpit. Kuya, kahit anong hirap ang maranasan mo sa hinaharap, para kay Nar, kailangan mong magsumikap para suportahan ang nakaraan. Dapat kang maging mas malakas. Hinihintay ka ni Nar sa Sigad Island. Talagang aasa ako sa sarili kong pagsisikap na makapasok sa Sigad Island. Madamdaming sabi ng bata. Umalis si Tang Wulan, at si Nar ay nakatayo pa rin sa malayo, nakatingin sa direksyon na kanyang aalis, ang kanyang mga mata ay mukhang medyo hangkag, at sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may bahid ng kalungkutan. Anong problema? Wala na ang kapatid mo. Isang malambing na boses ang umalangaw sa paligid, biglang bumalik sa normal ang mga mata ni Nar, at marahan siyang tumango. Ang magiliw at mapuputing mga palad ay pumulupot sa kanyang mga balikat, lahat kayo ay bata pa, at may oras sa hinaharap. Silly girl, magiging sobrang attached ka sa iba, ngunit ang iyong guro ay sobrang inggit. Tumangala si Nar at sinabing hindi sumusunod, Inay, sobrang attached ako sa iyo at sa guro din. Kung narito si Tang Wulan, tiyak na makikilala niya na ang nakatayo sa tabi ni Nar ay ang deputy head ng Sigad Pavilion, ang Holy Spirit Dauluo Yali, na kilala bilang ang pinakamabait na babae sa mainland ngayon. Yali hugged her, mother and I like your attachment very
Wala kaming anak ng teacher mo. We always treat you as our own. Don't worry, napakabuti ng kapatid mo. Siguradong papapasukin siya sa inner court in the future. Off. Well, thank you madam. Madam, bakit hindi siya papasukin ngayon sa inner court? I think okay naman ang potential ng kapatid ko. Tumingin si Nar kay Yali nang may pag-asa. Umiling si Yali, at sinabing, hindi na pwede ngayon. Ang hindi pinutol na si Jade ay nangangailangan ng karagdagang pagsasanay. Dito, hindi sapat ang pagsasanay. Kaya't papayagan ka rin namin ng iyong guro na lumabas sandali, laging nandito. Hindi maganda ang paglilinang para sa iyong pagsulong sa hinaharap. May 1 taon pa. Pagkatapos ng 1 taon, lalabas ka para mamasyal. Hindi, Nar, huwag mong iiwan ang guro at ina. Niyakap ni Nar si Yali at may pagkakokyetism na sinabi. Ang panlabas na patio ng Shrek College, dormitoryo para sa mga working study na estudyante. Nang bumalik si Tang Wulan, si Shu Lizzie ay nasa dormitoryo na. Lizzie, nakangiting sabi ni Tang Wulan, saan kayo nagpunta ni Xinglan? Bakit hindi kayo nagkita sa akademya? Tumawa si Shu Lizzie at sinabing, pumunta si Sister Xinglan sa isang lugar na angkop para sa kanyang paglilinang. Ang aking kaluluwa sa martial arts, kung saan magsasanay ay pareho lang, sumama lang sa kanya. Kababalik lang namin. Captain, nakatingin sa iyo, tila isang tagumpay. Bagamat si Shu Lizzie ay isang food spirit master, ang kanyang perception ay napakatalam. Ito ay hindi isang pangunawa na dala ng kapangyarihang pangkaisipan, ngunit isang uri ng likas na pangunawa. Malinaw niyang nalaman na ang Tang Wulan ngayon ay medyo naiiba. Hindi lang medyo matangkad ang figure, pati na rin ang heroic spirit. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay naging mas introvert, at ang hininga sa kanyang katawan ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit naramdaman na lang niya na si Tang Wulan, na tila may halo sa ilalim ng kanyang balat, ay naging mas malakas. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay lang, mayroon akong kaunting tagumpay. Hindi ito partikular na malakas, malapit na akong magsikap upang linangin ang kapangyarihan ng kaluluwa kamakailan. Tumawa si Shu Lizzie at sinabing, bueno, hindi ko inasahan na napakatindi pa rin ng pressure na pumunta sa panlabas na patio. Mayroon ng ilang fourth ring na mag-aaral sa klase. Magsusumikap tayo. Sinabi ni Tang Wulan, bumalik na ba sina Xiaoyan at Gu Yu? Nasaan si Xi? Ikinalat ni Shu Lizzie ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi pa bumabalik sina Xian at Gu Yu. Si Xi ay tumakbo palabas ng madaling araw at walang nakita. Bumalik din si Le Zhenggayo. Tapos na sa dormitoryo niya. Sa tingin ko si Yuanan ay parang si Yuanan. Laging nandyan. Oo. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, hahanapin ko muna sila. Nangako siya kay Yuanan Yahui na gagawin muna niya ito para sa iba. Sarado ang pinto ng dormitoryo ni Yuanan Yahui. Mula nang makita siya ni Xi sa unang pagkakataon, ang kanyang lugar ay naging napakahiwaga. Kahit sa araw, bihira niyang buksan ang mga kurtina. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at kumatok sa pinto, Yuanan, nandyan ka ba? Binuksan ni Yuanan Yahui ang pinto at lumabas, bumalik ka na ba? Tumango si Tang Wulan, gagawin ko ang animatic metal para sa iyo. Walang pagbabago sa iyong mga pangangailangan, di ba? Umiling si Yuanan Yahui, hindi, mas mataas ang kalidad, mas mabuti. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Mahigit 10 araw na akong hindi nakagalaw sa pagmamik. Kailangan ko munang maging pamilyar dito. Hindi nagmamadali. Babalik ako at ipagpapatuloy ang pagsasanay na wala ng iba. Sinabi ni Tang Wulan, alam mo ba kung saan nagpunta si Xi? Bahagyang nagbago ang mga mata ni Yuanan Yahui, at malamig niyang sinabi, hindi ko alam. Mga kasama kayo, nasaan siya, tinatanong mo ako. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, ang mga nakaraang bagay ay lahat ng hindi pagkakaunawaan. Paumanhin talaga, ngunit lahat ay kaklase pa rin, ikaw. Bang! Diretsyong isinara ni Yuanan Yahui ang pinto. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang ilong, kulay abo talaga. Punta muna tayo sa forging room, mahigit 10 araw na akong hindi nagagalaw sa forging, bahala na, miss ko na talaga. Nang maisipan niyang mag-forge, hindi niya maiwasang magpakita ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Naaalala pa niya kung paano ipinagmamalaki ni Feng Lao na kasama niya ang kanyang amo noong araw na iyon. Hindi siya hinihimok ni Elder Feng na linangin at pandayin kamakailan, at ang karaniwang mga opinyon na ibinibigay sa kanya ng mga guro ni Tang Wulan ay upang mapabuti ang kanyang soul power cultivation sa lalong madaling panahon. Dito siya medyo mahina ngayon. Pupunta na sana siya sa forging room, ngunit biglang nakatanggap ng soul guide communication, isang magandang balita na nagpasaya kay Tang Wulan. Magaling, nagising si Sister Mo Lan, ang galing talaga. Sa komunikasyon ng asawa ni Mo Lan, nagising na si Mo Lan. Bagamat medyo wala pa siyang malay, makikilala na ito ng pinakamalapit na tao. Ito ay isang magandang sitwasyon, at ang banal na espiritu Daoluo ay nakatanggap din ng balita mula sa kanila, at pupunta muli sa lalong madaling panahon. Ayon sa sitwasyong ito, posibleng gumaling si Mo Lan. Captain, ano ang ikinatutuwa mo? Ang slim na si Xu Xiaoyan ay pumasok sa dormitory area mula sa labas, para lang makita ang ecstatic scene ni Tang Wulan.
Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, ang isang kaibigan na gumaling sa sakit ay masaya para sa kanya. Sinabi ni Xu Xiaoyan na may matamis na ngiti, maganda yan. Babalik ako at iimpake muna ang mga gamit ko. Hindi nagkikita sa loob ng isang buwan, ang lahat ay tila pareho, ngunit nakikita pa rin ni Tang Wulan na mas kumpiyansa si Xu Xiaoyan kaysa dati. Dahil ang kanyang espiritu ng martial arts ay nasublimate sa obserbatoryo, ang kanyang kaisipan ay nagsimulang unti-unting magbago. Ang orihinal na inferiority complex ay unti-unting nawawala, at siya ay naging mas kumpiyansa. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang 3 Starry Sky Spirit na kakayahan ay lubos na napakalakas sa mga tuntunin ng kontrol, at ang kanilang ganap na bisa lamang ay makakapagpabago sa larangan ng digmaan. Ang bawat isa ay gumagawa ng mabilis na pag-unlad, ito ay si Shrek. Hindi makabitaw si Shrek kahit sandali. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay palaging makakapagpapahirap sa mga tao ng 200%. Lumabas si Tang Wulan sa dormitoryo ng mga mag-aaral na nag-aaral sa trabaho. Hello, pinuno ng pangkat. Ang tao rito ay si Luo Guixing, na kilala bilang pagkakulong, isa sa nangungunang 5 batang talento sa kanilang klase. Guixing, bakit ka nandito? Plano mo bang magtrabaho bilang isang estudyante? Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Pagkatapos ng laban ng pangkat na iyon, ang prestihiyo ni Tang Wulan sa unang baitang ay patuloy na tumaas, lalo na pagkatapos nilang talunin ang ikalawang baitang unang baitang. Ngayon ay walang sino man ang maaaring makayanan ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pangkat. At ang relasyon niya kina Luo Guixing, Wu Siduo at iba pa ay bumuti na rin ng husto. Kung tutuusin, magkakaklase sila at competitive, pero magkaklase din sila. Nandito ako para imbitahan ka. Hindi ba ito na ang simula ng bagong school year? Isang taon na ang practice ng lahat, paano kung friendly match sa klase? Workout din ito para sa lahat. Nakangiting sabi ni Luo Guixing. Tumawa si Tang Wulan at nagsabi, bakit? Hindi kumbinsido. Gusto mo bang gawin itong muli? Ikinalat ni Luo Guixing ang kanyang mga kamay, palaging i-verify ang mga resulta ng aming pagsasanay. Kayo ang pinakamahusay na kalaban sa pag-verify. Bagamat sa palagay ko ay hindi magiging mataas ang aming winning rate, kailangan naming laging subukan. Nagsanay kami ng husto sa inyo bilang target. Sinabi ni Tang Wulan, kailan? Sinabi ni Luo Guixing, bukas magsisimula ang paaralan, ang seremonya ng pagbubukas ng paaralan sa umaga, walang mangyayari sa hapon. Bukas na lang ng hapon. Ang natalo ay magbabayad para sa venue. Paano? Okay. Masayang sumang-ayon si Tang Wulan. Ano ang normal na palitan ng mga mag-aaral? Bukod dito, puno siya ng tiwala sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasosyo. Sinabi ni Luo Guixing, leader ng squad, huwag maging pabaya. Marami na tayong pag-unlad, at nalutas na rin ang problema sa kooperasyon. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo magkakaroon ng kasing dami ng mga pagkakamali gaya noong nakaraan. Gayunpaman, hindi ba kailangan mong gamitin ang iyong mga kasanayan sa pagsasanib ng martial arts? Masyadong dominante iyon, at napakasakit para sa iyo na gamitin ito. Ngumiti si Tang Wulan, Guixing, sinabi mo yan, katumbas ito ng kawalan ng kumpiyansa. Sa kasong ito, sa palagay ko ay wala kang pagkakataong manalo. Hindi siya nalinlang, at gusto ni Luo Guixing na gumamit ng mga salita para bitag siya. Napakadali. Sa katunayan, hindi talaga binalak ni Tang Wulan na gamitin ang martial soul fusion technique. Matapos mapaalalahanan ni Old Tang, mas mabuting huwag nang gamitin ang pagbabagong Shenlong. Okay, see you tomorrow. Umalis si Luo Guixing, at sinundan siya ni Tang Wulan. Pumunta siya sa forging room nang hindi nagpapalam ng maaga sa kanyang mga kaibigan. For this challenge, confident talaga siya. Sa oras na bumalik si Tang Wulan mula sa forging room, gabi na, at maging siya mismo ay medyo nagulat na hindi na siya nagpapeke ng higit sa 10 araw, ngunit pagkatapos kunin muli ang forging martilyo, mas maganda ang pakiramdam ng forging kaysa dati. Ito dapat ang dahilan ng pag-ulan, ngunit din ang dahilan ng pagtaas ng kanyang sariling chi at kapangyarihan ng dugo at ang kanyang mas sensitibong pangunawa. Ang rate ng tagumpay ng melt forging ay mas mataas pa kaysa dati, at ang kalidad ay medyo maganda. Isang hapon ng panday, talagang napik niya ang isang piraso ng espiritual na metal na may kalidad na kasing taas ng 89%. Direkta itong ipinadala ni Tang Wulan kay Yuanan Yahui, at nang marinig niya na ang antas ng pagsasanib ay kasing taas ng 89%, sa wakas ay nagkaroon ng ngiti si Yuanan sa kanyang mukha. Sa dormitoryo, hindi pa bumabalik si XCXC, at hindi rin bumabalik si Guyu. Sumimangot si Tang Wulan, kinuha ang kanyang soul communicator, at dinial ang numero ni Guyu. Wulan. Hindi nagtagal, ang komunikasyon ay konektado. Para sa ilang kadahilanan, nang marinig ni Tang Wulan ang boses ni Guyu, nakaramdam siya ng pagka-relax. Well, ako nga. Bukas na ang pasok, bakit hindi ka pa bumabalik? Nasaan ka? Tanong ni Tang Wulan. Hehe. Ngumiti si Guyu sa kabilang side, malapit na. Dinalhan kita ng masarap na pagkain. Malapit na ako sa kolehiyo. Sasanduan kita sa pinto. Halos ilabas ni Tang Wulan ang pangungusap na ito. Nang matapos siyang magsalita, maging siya mismo ay medyo nagulat. Okay.
Kalmado pa rin ang boses ni Guyu, ngunit halatang may kaunting saya. Tumalon si Tang Wulan mula sa kama, nagsuot ng sapatos at tumakbo palabas. Pinanood siya ni Xu Lizhi na umalis, may ngiti sa kanyang matabang mukha. Sa sandaling lumabas si Tang Wulan, nasagasaan niya si Xi, nakakapasok lang sa dormitory area. Hey, boss, nakabalik ka na ba? Mukhang nahihiya talaga si Xi, pawis at alikabok sa ulo. Nakadikit ang buhok sa noo, at medyo namutla ang mukha at parang pagod. Anong ginawa mo? Anong problema? Nagtatakang sabi ni Tang Wulan. Napakaliwanag ng mga mata ni Xi, secret. Okay. Hindi na nagtanong pa si Tang Wulan, kumaway sa kanya, at umalis sa lugar ng dormitoryo. Naglakad si Xi sa tubo ng tubig at hinugasan ang kanyang mukha, hinugasan ang alikabok sa kanyang mukha, at pagkatapos ay direktang itinuro ang malinis na tubig sa kanyang ulo, na medyo nakakapresko. Sobrang galing. Astig na abusuhin. Hindi na niya maaalala ang lahat ng naranasan niya noon, araw-araw. Hindi ko alam kung napag-usapan ang problema sa buhok ni Liang Xiaoyu noong araw na iyon. Sa mga araw na ito, talagang inaabuso at desperado na siya. Pero excited pa rin siya dahil ramdam na ramdam niya ang progress niya. Ang mas ikinagulat niya ay natuklasan niya na ang kanyang katawan at martial soul ay talagang isang treasure trove. Sa proseso ng tuloy-tuloy na pag-unlad, unti-unting nabubunyag ang lahat ng nasa treasure trove. I wasn't born to be that weak, it was only because I didn't master the true meaning of martial spirits, and not master the true meaning of agile attack type spirit masters, para hindi ko mailabas lahat ng kakayahan ko. Sa pagtuturo ni Liang Xiaoyu, malinaw niyang nararamdaman na ang bilis ng kanyang pag-unlad ay masasabing mabilis. Bukod dito, alam na niya ang pagkakakilanlan ni Liang Xiaoyu ngayon. Sa ikalawang araw na nag-aral siya kay Liang Xiaoyu, dinala siya ni Liang Xiaoyu sa isang lugar na may mga profesional na kagamitan sa pagsasanay. At ang lugar na ito ay pagmamayari ni Mintang sa tatlong nasa labas ng Tangmen. Si Liang Xiaoyu, na nagsasabing siya si Xiao Laimeng sa Shaanxi, ay ang master ng Tangmen Mintang. Responsable si Mintang para sa pangungulekta ng impormasyon, relasyon sa publiko, at marketing sa Tangmen. Ang saklaw ng responsibilidad ay ang pinakamalaking at ang proyekto ay ang pinakamasalimuot. Ang karamihan sa mga miyembrong na recruit ni Mintang ay Minggang Type War Spirit Masters. Walang alinlangan, si Xi ay direktang hinigup ni Liang Xiaoyu sa Mintang, at ngayon siya ay isang dekan na eksklusibong nakatuon kay Mintang. Personal na itinuro ni Liang Xiaoyu na sa wakas ay narating ni Xi ang tunay na pintuan ng Min Attack System. Maaaring hindi makayanan ni Xi ang ganitong malupit na pagtuturo bago magbago, ngunit pagkatapos na pasiglahin ni Yuanan Yahui noong araw na iyon, siya ay nalagutan ng hininga. Sa makatuwid, maging si Liang Xiaoyu ay nagulat. Ang tibay ng lalaking ito. Napakalakas nito. Ang bawat araw na pagsasanay ay napakahirap, at hindi ito matatapos hanggang sa pagkahapo. Si Xi ay may kalupitan sa kanyang mga buto, na nahayag sa mga nakaraang laban, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ng kanyang kalupitan ay ginamit sa kanyang sariling paglilinang. Ang layunin na itinakda niya para sa kanyang sarili ay napakasimple, malampasan si Yuanan, talunin si Yuanan, at pakasalan si Yuanan. Ang bawat isa ay nangangailangan ng isang layunin, at magsikap para dito. Kung mas kaakit-akit ang layunin, mas magiging mahirap ang pakikibaka. Si Xi ay nasa ganitong sitwasyon ngayon, puno ng motibasyon, lahat ng sakit at pagod ay mga tigre ng papel. Si Yuan Yahui ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin kay Xi na naghuhugas ng kanyang buhok mula sa pagitan ng mga kurtina at ng bintana. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta rito pagkatapos marinig ang boses ni Tang Wulan at Xi na nag-uusap, at tumingin sa kanya. Ano ang ginagawa ng lalaking iyon araw-araw? Sa isip niya, wala ring kulang sa curiosity. Sa gate ng Shrek Academy, tumakbo si Tang Wulan sa pintuan at huminto, tumingin sa paligid. Hindi ko pa nakikita ang figure ni Guyu. Isang buwan ko na siyang hindi nakikita. Hindi ko alam kung bakit. Sa puso niya, napakalinaw ng figure nito. Ano ang mali sa iyong sarili? Paanong bigla kang nagmamalasakit kay Guyu? Habang iniisip niya ito, isang maliwanag na ilaw mula sa Soul Guiding na kotse ang sumikat sa dikalayuan. Ilang sandali pa ay huminto na ang sasakyan sa harap ng academy. Bumaba sa kotse ang isang driver at binuksan ang pinto sa likuran. Bumaba si Guyu sa kotse. Nang makita si Tang Wulan, ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng isang matingkad na ngiti, kumaway kay Tang Wulan, at pagkatapos ay naglakad patungo sa puno ng kahoy. Nagmamadaling lumapit si Tang Wulan at hindi napigil ang magsabi, bakit late na bumalik? Bulong ni Guyu, may kailangan akong harapin noon, at babalik ako kapag natapos na. Tingnan mo, ano ang dinala ko sa iyo. Gaya ng sinabi niya, naglabas siya ng ilang kahon mula sa bowl at ibinigay kay Tang Wulan. Ang labas ng kahon ay puno, at hindi mo makita kung ano ang nasa loob. Ano ito? Buksan mo at tingnan mo. Ang init pa. Ngumiti si Guyu Yanran. Inilagay ni Tang Wulan ang kahon sa bubong ng kotse, at sa sandaling bumukas ang kahon, isang malakas na bango ang bumungad sa kanyang mukha.
Bilang isang tunay na mahilig sa pagkain, tumirik ang mga mata ni Tang Wulan sa isang iglap, paano ito magiging napakabango. May tatlong malalaking food box na may 9 na pinggan, bawat isa ay malaking plato. Tapos may mga 20 steamed buns. Hindi ako naglakas loob na gumawa ng labis, natakot ako na ang mga bukol sa kalsada ay magiging masama. Dapat sapat ang nutrisyon. Naghapunan ka na ba? Tinulungan siya ni Guyu na buksan ang lahat ng mga kahon ng pagkain. May flower garden di kalayuan sa college. Ang panlabas na bilog ng hardin ng bulaklak ay isang platapormang bato, at ang mga kahon ng pagkain ay inilalagay lahat dito. Hindi pa. Ang mga mata ni Tang Wulan ay hindi na mapaghihiwalay sa kahon ng pagkain. Bumalik ka pagkatapos kumain. Sabi ni Guyu. Okay. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang mahabang panahon, mabilis na kumuha ng steamed bun, kinuha ang mga gamit sa pagkain, at pinagpistehan ito. Ang sarap talaga. Sa maraming taon ng karanasan sa pagkain, mabilis na nakilala ni Tang Wulan na ang mga delicacy na ito ay ginawa gamit ang napakataas na kalidad ng mga sangkap, at hindi sila mas mababa kaysa sa tiyuhin. Lahat sila ay mga dekalidad na sangkap na lubhang masustansya. Ito ay isang wild sea cucumber. Napakaganda. Napakalaki nito, kahit 20 taong gulang. Nakilala ni Tang Wulan ang mga sangkap habang siya ay kumakain. Ang lasa ng mga pagkain ito ay hindi partikular na mabuti, ngunit ang mga ito ay ganap na totoo. Kinain niya lahat at ngumiti. Tahimik na pinanood siya ni Guyu na kumakain mula sa gilid, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Nang kumain ng plato si Tang Wulan, tinulungan niya itong magdala ng bagong pagkain. Sa gate pa lang ng kolehiyo, magpista ka na. Hindi nagtagal at nawalis niya ang lahat ng pagkain sa 3 malalaking food box. Tiningnan siya ni Guyu na medyo hindi pa nasisiyahan, at nagtanong, busog ka na ba? Tumango si Tang Wulan, okay lang. Bagamat hindi kalakihan ng dami, lahat sila ay mabubuti at masustansya. Saan mo ito nabili? Sayang ang pera. Bahagyang ngumiti si Guyu, ginawa ko ito. Pagkatapos ng ilang araw na pag-aaral, parang katamtaman ang lasa. Ginawa mo. Tinitigan siya ni Tang Wulan ng nanlalaki ang mga mata. Para sa mga estudyanteng ito ng Shrek Academy, ang oras ay talagang mahalaga. Pagka-uwi, naglaan ng oras si Guyu para mag-aral kung paano magluto, para lang gawin itong pagkain para sa sarili niya. Isang kakaibang mainit na agos ang kumalat sa buong katawan sa isang iglap, tiningnan siya ni Tang Wulan ng malalim, hindi nagpasalamat, tumayo, tinulungan siyang linisin ang lahat ng mga kahon ng pagkain, at pagkatapos ay inilagay ito sa storage soul guide. Tara na. Kumaway si Tang Wulan kay Guyu. Si Guyu ay naglalakad na magkatabi sa kanya. Madilim na, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga anino ng umiikot na mga puno ay nakakalat sa avenue ng Shrek Academy, at silang dalawa ay naglakad pasulong sa katahimikang ito. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na iba ang pakiramdam ni Guyu sa kanyang puso pagkatapos bumalik sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng isang buwang paghihiwalay, siya ay nagsusumikap sa pagtatanim, at nagulat siya nang makita si Nar. Ngunit ngayon, bago bumalik si Guyu, ang pananabik sa kanyang puso ay naging matindi. Sa kanyang pagbabalik, ang saya at kagalakan ay hindi pa nagagawa. Paglingon kay Guyu, ang maliwanag na liwanag ng buwan ay bumagsak mula sa gulo-gulong mga anino ng mga puno, na nagniningning sa kanyang maselang mukha na maaaring basagin ng bomba, kumikinang na parang jade. Hindi siya partikular na maganda, ngunit mayroon siyang hindi masabi na ugali. Anong tinitingin-tingin mo? Naramdaman ni Guyu ang ilan sa kanyang nakakapasong mga mata. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, tingnan mo. Sumulyap si Guyu sa kanya, hindi ako maganda, ano ang nakikita ko? Maganda. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Bahagyang sumimangot si Guyu, bahagyang ibinaba ang kanyang ulo, na parang nag-iisip ng kung ano-ano, mahigpit na kumuyam ang kanyang kaliwang kamay, at dahan-daang lumuwag ito. Gumagala lang ang dalawa pabalik sa work-study dormitory. Ate Guyu. Masayang binati ni Xu Xiaoyan si Guyu pabalik sa dormitoryo ng kanilang mga babae. Tumayo si Tang Wulan sa labas ng dormitoryo at sumigaw, lahat, lumabas kayo, may sasabihin ako sa inyo. Bumukas ang pinto ng dormitoryo, lumabas lahat sina Xu Xiaoyan, Ye Xinglan, Guyu, at Xi at Xu Lizhi sa kabilang panig. Ang ikinagulat ni Tang Wulan ay maging sina Yuan Enyahui at Le Zhengguo ay lumabas din. Matapos makuha ang espiritual na metal na huwad ni Tang Wulan, medyo bumuti ang ugali ni Yuan Enyahui. Siyempre, ang ugali na ito ay para kay Tang Wulan, hindi kay Xi. Paumanhin, wala itong kinalaman sa iyo, mga bagay sa aming klase. Sabi ni Tang Wulan kina Yuan Enyahui at Le Zhengguo. Ngumiti si Le Zhengguo at sinabing, ayos lang, pinakinggan namin ito, isa itong especially iya. Masasabi ko sa iyo na ang aming mga kaklase ay hindi kumbinsido sa iyo. Baka sa taong ito ay magkakaroon tayo ng isa pang exchange match. Nagkibit balikat si Tang Wulan, handa akong magpadala sa amin ng mga marka ng pagtatasa. Maligayang pagdating anumang oras. Oo, may tiwala ka ba? Parang ang dami mo nang napagunlad kamakailan. Nakangiting tumingin si Le Zhengguo kay Tang Wulan. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya at sinabing, mayroon kang 4 na singsing, tama ba?
Itinuwid ni Lezengyo ang kanyang dibdib at walang sinabi, ngunit kitang-kita na ang kanyang pagmamataas. Sinabi ni Tang Wulan, lahat tayo ay hindi malayo sa fourth ring. Kung hindi ka kumbinsido, babalik tayo at makikipag-away. Ipaalam sa iyo kung gaano ito kalakas. Napatingin si Lezengyo kay Yuan Enyahui sa tabi niya. Hindi umimik si Yuan Enyahui. Bilang monitor ng ikalawang baitang ng unang baitang, maaari siyang tunay na kumatawan sa kanyang klase. Lumingon si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan at sinabing, narito ngayon si Luo Guixing, at gustong hamanin tayo ng kanilang koponan bukas ng hapon. Lahat ay may paghahanda sa pag-iisip. Oh, walang pakialam na sagot ni Xu Xiaoyan. Ang mga mata ni Xi ay naging excited sa isang iglap, okay. Ang agad na lumitaw sa kanyang isip ay ang mukha ng undead na si Xu Yucheng. Noong nakaraang pagkakataon, nagpumiglas siya ng husto at hinayla ang walang kamatayang si Xu Yucheng mula sa kanyang kabayo. Paano naman ang oras na ito? Walang pakialam na sinabi ni Ye Xinglan, panahon na para magsanay. Sinabi ni Tang Wulan, tapos ka na ba sa iyong kaluluwa? Oo. Tumango si Ye Xinglan. Sinabi ni Gu Yu, pagkatapos ihambing, hindi sila sumusuko, pindutin mo lang sila para sumuko. Xu Lizhi, haha, haha. Walang kinakabahan. Sa huling pagharap nila sa top 5 young talent list classmates, nasa isang mapait na laban pa rin sila. Pero sa pagkakataong ito, malakas ang tiwala nila. Ang tiwala ay nagmumula sa lakas. Si Wu Siduo at ang iba pa ay nakagawa ng malaking pag-unlad, ngunit paanong hindi sila magiging ganito para sa kanilang sarili at sa kanilang mga kasosyo? Para lang ma-verify ang resulta ng improvement ng lahat sa panahong ito. Pagsapit ng gabi, hindi bumalik si Tang Wulan sa dormitoryo, ngunit nakahanap ng lugar sa kakahuyan na mauupuan. Ang paglilinang sa mga halaman ay mas makakatulong sa kanyang pagpapabuti ng kapangyarihan ng espiritu. Sa mga kasama, sa mga tuntunin ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa, siya na talaga ang pinakamababa ngayon, at sa pangalawang seal breakthrough, siya ay nasa 35 antas pa lang. Maging si Xu Xiaoyan ay nakalusot sa level 37 sa tulong ng obserbatoryo. Sina Xu Lizhi at Xi ay parehong nasa level 38, Gu Yu sa level 39, at Ye Xinglan sa level 41. Marami na siyang nahuli sa kanyang mga kasama. Bagamat siya ay tinutulungan ng singsing ng espiritu ng Golden Dragon King, ang kanyang espiritong kapangyarihan at singsing sa espiritu ay sa huli ang pundasyon ng isang Panginoon ng espiritu. Napagpasyahan ni Tang Wulan na bawasan ang oras para sa pagpapanday sa bagong taon ng pasukan at maglaan ng mas maraming oras sa paglinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kumakain siya ng maraming masustansyang pagkain, bilang karagdagan sa pagpapabuti ng katawan, mayroon din itong tiyak na pantulong na epekto sa pagpapabuti ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Matapos masira ang espiritual na kapangyarihan sa bottleneck ng kaharian ng dagat ng espiritu, ito ay patuloy na tataas sa mahabang panahon, kaya hindi na kailangang mag-alala. Pagsama-samahin at pagbutihin. Mabagal na may pon. Hindi nagising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni hanggang sa maliwanag ang kalangitan. Ang bilang ng mga taong naglilinang ng Purple Pole Magic ay tumaas ng malaki, at lahat ay lumahok sina Tang Wulan, Xu Xiaoyan, Xi, Xu Lizhi, at Ye Xinglan. Ang lilang hangin ay nananatili, ang kanyang lakas ng kaisipan ay malinaw na tumalon paitaas, ang kanyang mga mata ay mainit at komportable, at mayroong isang mahinang ambon na puno ng tubig. Ang ambon ay unti-unting hinihigop, at mayroong init sa paligid ng mga mata. Sa ibabaw, ang espiritual na kapangyarihan na umabot sa Linghai Realm ay tila hindi gaanong bumuti para sa mga ordinaryong Spirit Master, ngunit sa katotohanan, ang mga pagbabago ay nasa lahat ng dako. Malinaw na nararamdaman ito ni Tang Wulan noong nililinang niya ang Purple Demon Eye. Sa nakaraang pagsasanay, alam lang niya na ang kanyang mental power ay tataas sa paglilinang ng Purple Demon Eye, ngunit hindi malinaw kung gaano siya talaga nag-improve. Ngayon ay mayroon akong matalas na pangunawa, at mas nararamdaman ko ang mga pagbabago sa aking kapangyarihan sa pag-iisip. Sa kabuuan, ang pagtaas ng lakas ng kaisipan ay mas mabilis na ngayon kaysa dati. Si Guyu ay nakalusot na sa Linghai Realm matagal na ang nakalipas, at hindi niya alam kung gaano nakalayo ang naabot ng kanyang kasalukuyang antas ng lakas ng pag-iisip. Huminga ng malalim, si Zuan Chenggang ay tahimik na tumatakbo sa loob ng isang linggo, nakakapreskong. Iyon lang, magsanay ng gusto araw-araw. Kapitan, sa katunayan, hindi mo kailangang magtanim dito sa gabi. Bagamat maraming mga puno dito, ang sigla at sigla ng mundo ay hindi partikular na sagana. Para sa isang food spirit master na tulad mo, dapat kang pumunta sa akademya upang umupa ng isang espesyal na lugar ng pagsasanay. Natanggap din ni Xu Lizhi ang kanyang kredito, at sinabi kay Tang Wulan. Natigilan sandali si Tang Wulan, espesyal na lugar ng pagsasanay. Sinabi ni Xu Lizhi, oo. Hindi mo ba alam na maaari kang gumastos ng mga kontribusyon para sa pagrenta ng lugar ng pagsasanay na nababagay sa iyo? Isang taon ka na sa akademya. Biglang nagulat si Tang Wulan, paanong hindi niya malalaman? Siyempre ginagawa ko. Noong una akong pumasok sa kolehiyo, isang espesyal na guro ang nagpakilala dito. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.